Mateo, ang henyo. Credit to the author. 114 hanggang 23. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Yishan, hayaan mo na nga dyan. Pagkatapos marinig ang boses na iyon, biglang nagising si Yishan. Umalis din ang kanyang aura pagkatapos noon, at bigla na lamang naglaho. Nang makitang tumigil ang heaven-flipping palm ni Yishan, hindi lamang hindi nakahinga si Mateo, mas lalong sumama ang kanyang mukha. Automatikong nagbukas ng daan ang mga estudyanteng nasa heaven rank, at lumabas si Luban mula sa karamihan. Natigilan ang lahat. Ang pumihil kay Yishan ay si Luban pala. Anong nangyari? Hindi ba't higit sa lahat, umaasa si Luban na mamamatay si Mateo? Bakit biglang nagbago ang ugali niya? Dahan daw ang naglakad si Yishan papunta sa harap ni na Mateo at ng dalawa pa. Magalang na yumuko sina Yishan at Lucian, at tinawag ang Elder Sullivan. Tanging si Mateo lamang ang nanatiling walang pakialam. Humph! Hindi mo nga alam kung paano ako babatiin kapag nakikita mo ako. Wala kang ang pinag-aralan. Nang makita ang ugali ni Mateo, agad na nag-init ang ulo ni Luban. Walang pakialam na sumagot si Mateo, natapos ko na ang Nine Heavens Road, at mayroon na akong katayuan na katumbas ng mga pangunahing disipulo ng Tranquil Cloud Sect. Ang katayuan ng mga pangunahing disipulo ng Tranquil Cloud Sect ay mas mataas pa kaysa sa mga elder ng Outer Sect. Ang dapat bumati ay si Elder Sullivan, tama ba? Ang mga pangunahing disipulo ng Tranquil Cloud Sect ay mayroong pambihirang katayuan. Silang lahat ay iisa sa 1,000,000 henyo at sila rin ang target ng matinding pag-aalaga ng Tranquil Cloud Sect. Marami silang pribilehiyo. Sa kabilang banda, ang mga elder ng Outer Sect ay mga supervisor lamang na tumutulong sa dekano sa pamamahala ng akademya. Hindi man lang sila maituturing na mga disipulo ng sekta. Kaya natural na hindi kasing taas ng mga pangunahing disipulo ang kanilang katayuan. Nang marinig iyon, nagbago ang mukha ni Luban. Agad siyang sumagot ng malamig at sinabing, hindi pa nakukumpirma ng mataas na sekta ang iyong katayuan, kaya disipulo ka pa rin ng Central Academy ng Estado ng Novaria. Huwag mo akong bigyan ng ugali ng isang pangunahing disipulo. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, si Elder Sullivan ang nagpapanggap na elder sa akin. Kaya kailangan ko lang linawin ang kasalukuyang kalagayan ko. Malungkot na natuklasan ni Luban na hindi siya kailanman makakakuha ng anumang kalamangan kay Mateo, kaya't ang tanging nagawa na lang niya ay baguhin ang usapan. Saan nagmula ang spirit artifact na nasa kamay mo? Napakahalaga ng artifact at hindi ka naman talaga nag-report sa academy. Ano ang mga intensyon mo? Hindi rin inaasahan ni Luban na may hawak palang spirit artifact si Mateo. Talagang ikinainggit niya ito ng husto. Ang sariling sandatang may dugong buhay ni Luban ay isang mataas na uri ng mahiwagang artifact. Noong una, angkop din ito para sa kanya. Pero si Luban ay isa ng kalahating hakbang na Crystal Formation Realm. Kung gagamit siya ng isang spirit artifact, tiyak na tataas ang kanyang lakas sa susunod na antas. Sa simula, hindi niya masyadong inisip ang tungkol sa mga spirit artifact dahil napakakaunti ng mga spirit artifact. Pero ngayon, isang spirit artifact ang lumitaw sa mga kamay ni Mateo. Paano siya mananatiling hindi nababahala? Para sa isang maliit na 9th level essence tree realm na gumamit ng spirit artifact, hindi ba't pag-aaksaya lang iyon ang regalo ng Diyos? Paanong hindi alam ni Mateo ang maliliit na iniisip ni Luban? Nang marinig iyon, malamig na sinabi niya, alam mo naman na sumumpa ako ng Heaven Thou Oath bago ko hinamon ang Nine Heavens Road. Kaya hindi ko maabala na iulat ang pinagmula ng espadang ito. Kung hindi mapakali si Elder Sullivan, pwede kang magtanong sa mataas na sekta. Dapat ay dati nang sumikat ang espadang ito. Naniniwala akong hindi mahirap magtanong. Mataas na sekta. Mataas na sekta na naman. Ginagamit ang mataas na sekta para supulin ako, di ba? Malungkot na natuklasan ni Luban na wala na talaga siyang magagawa tungkol dito. Dahil nang ahas si Mateo na hayagang bunutin ang espadang ito, ipinakita nito na walang anumang problema sa pinagmulan nito. Kahit walang sinabi si Mateo, itinuro na niya kung saan nagmula ang espadang ito, ang Nine Heavens Road. Galing ka ba sa Nine Heavens Road?
Kung gayon, madali lang ito. Dahil ang espadang ito ay nagmula sa Nine Heavens Road, paano mo ito maitatago para sa iyong sarili? Ang Nine Heavens Road ay kabilang sa Nine Heavens Road. Dahil nakuha mo ang spirit artifact sa Nine Heavens Road, dapat mo itong ipasa sa akademya upang harapin ito. Tumawa ng mahina si Mateo. Pas sa akademya para asikasuhin yan. Pas kay Elder Sullivan naman yan, di ba? Maging prangka ka lang na gusto mo ang spirit artifact. Bakit ang dami mong iniiwasan? Ang face thickness divine art ni Luban ay malinaw na nalinang sa isang napakataas na antas. Hindi siya nagpakita ng anumang kahihiyan matapos mabunyag ni Mateo ang kanyang mga iniisip. Ang elder na ito ay nakatuon sa kapakanan ng publiko. Huwag mo akong subukang Sir An. Matapos maipasa ang iyong spirit artifact sa akademya, kung paano ito haharapin ay natural na nasa dekano at sa konseho ng mga elder ang pagpapasya. Ang spirit artifact na ito ay orihinal na nagmula sa akademya, paano mo ito itatago sa iyong sarili? Sinabi ito ni Luban nang may matinding pakiramdam ng pagiging matuwid. Maliban na lang, sino ang mag-aakala kung ilang tao ang talagang mabibigo roon? Nakakaantig talaga ang pampublikong diwa ni Elder Sullivan. Pero, ayon sa pagkakaalam ko, ang Nine Heavens Road ay tila wala sa ilalim ng jurisdiction ng akademya. Kahit na kailangan ko pa itong ibigay, ipapasa rin ito sa sekta. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Hindi napigilan ni Mateo ang kanyang mga salita. Ikaw. Hinahanap mo ang kamatayan. Sa sobrang galit ni Luban kay Mateo, halos iwan na ng 7 kaluluwa niya ang katawan niya, at mukhang gagawa na siya ng paraan. Napatalon si Mateo at sumigaw, Gustong pumatay ng tao ni Elder Sullivan. Lahat kayo, maging saksi kayo para sa akin. Ang nagliliyab na apoy ni Luban ay agad na napatay ng sigaw ni Mateo. Ang kasalukuyang kalagayan ni Mateo ay pambihira. Kung talagang papatayin niya si Mateo sa publiko, maituturing na tapos na ang kanyang nakatatandang posisyon. Ang akusasyon ng pagpatay sa pangunahing disipulo ng isang mataas na sekta ay hindi niya kayang bayaran. Natural lang na pinatigil niya si Yishan dahil din dito. Hindi niya akalain na sa loob ng ilang pangungusap, nadala na siya ni Mateo. Biglang natuklasan ni Luban na parang parkupino si Mateo, kaya wala siyang maiwang makakagat. Nakakainis talaga. Napakawalang saysay. Kailan ko pa gustong pumatay ng tao? Malamig na sanggal ni Luban. May lakas ba ng loob kang sabihin na wala kang balak pumatay ngayon lang? Walang ginawang konsesyon si Mateo. Walang masabi si Luban tungkol doon. Muling iniba niya ang usapan. Kalimutan mo na muna yan. Nabalitaan kong gusto mong ilabas ang babaeng estudyanteng ito para sa isang pribadong interogasyon. Alam mo ba na nagtatayo ka ng isang lihim na hukuman? Lihim na hukuman. Kung gayon, tatanungin kita, ano ang paratang sa pagkakasala sa isang pangunahing disipulo? Ikaw, Elder Sullivan, ay maaaring magsabi na ang aking katayuan ay hindi patunay, ngunit si Rosalind ay walang kwalipikasyong iyon, tama ba? Sabi ni Mateo nang may malamig na ngiti. Ito. Ang pagkakasala sa isang pangunahing disipulo, ang malalang kaso ay maaaring maging parusang kamatayan. Pero ayon sa pagkakaalam ko, mukhang hindi kanya nasaktan. Sabi ni Luban. Paano mo nalaman na hindi siya nakasakit ng damdamin at hindi iyon pagkukunwari? Sagot ni Mateo. Napatay mo na sina Tyson at Homer. Wala nang ibang saksi sa bagay na ito. Hindi ka aasa sa hula mo lang para mahatulan ang krimen niya, di ba? Malamig na ngumiti si Luban. Sabi ko kanina lang, may paraan ako para mapasabi siya. Kung hindi siya nakialam sa bagay na ito, mabubure na ang sama ng loob namin. Kung hindi siya nasiyahan, pwede pa akong humingi ng tawad sa kanya ng hayagan. Anong biro yan? Anong paraan ang meron ka para mapagsalita siya? Huwag mong sabihin gusto mo siyang pagtalunan kahit umamin ka na. Casual na sinabi ni Mateo, natatakot ako na marami nang nagawang ganoon si Elder Sullivan, di ba? Gayunpaman. Hindi ako kasing walang awa ni Elder Sullivan, kaya hindi ko kayang gawin ang mga ganoong uri ng masasamang bagay. Katatapos lang hangupan ng galit ni Luban nang muli itong pukawin ni Mateo. Ang punk na ito ay talagang isang taong nakakainis ng mga tao nang hindi nagbabayad.
Pilit na pinipigilan ang galit sa kanyang puso, mahinang sinabi ni Luban, sino sa Central Academy ang hindi nakakaalam na walang kinikilingan ang pagpapatupad ng batas ng matandang ito. Sa ngayon, ikaw ang pinag-uusapan natin. Bakit mo ako hinarap? Ganoon ba? Sige. Alam kong ignorante at walang alam si Elder Sullivan. Iniisip ko kung narinig mo na ba ang isang uri ng medicinal pill na tinatawag na truth pill. Sa itsura mo, malamang wala kang kaalam-alam. Hayaan mong ipaliwanag ko ito para kay Elder Sullivan. Ang truth pill ay isang tier 2 medicinal pill. Kung kakainin ito ni Rosalind, sasagutin niya ang anumang itanong ko. Sa oras na iyon, natural na mabubunyag ang katotohanan. Ipinaliwanag ni Mateo ang tungkol sa truth pill, at pinagtawanan din si Luban. 115. Walang kwenta. Nabuhay ng ganito katanda ang matandang ito, at ngayon lang ako nakarinig ng ganitong klaseng gamot. Bagamat hindi dalubhasa si Luban sa alchemy daw, ang pamilya Sullivan ay namamahala pa rin ng negosyo ng mga halamang gamot. Hindi na siya bago sa mga gamot. Dahil sinabi niyang hindi pa niya ito naririnig noon, kahit na may isa pang elder ng alchemy daw na pumunta rito, malamang ay hindi rin nila ito narinig noon. Maliban na lang sa ang mga salitang ito ay katumbas ng palihim na pagkilala na siya ay ignorante. Nasabi ko na ignorante at walang alam si Elder Sullivan, kaya paano mo narinig iyon dati? Pero hindi mahalaga kung narinig mo na ito dati o hindi. Maaaring mali ang naririnig mo, pero totoo ang nakikita mo. Pagkatapos kong pinuhin ang ilan sa mga ito, hindi ba malalaman ni Elder Sullivan kung totoo o peke ito pagkatapos niya matikman mismo? Sa oras na iyon, ginagarantiya ko na kung sinong kerida ang nakasama ni Elder Sullivan noong nakaraang gabi ay may imbestigahan na, nakangiting sabi ni Mateo. Ang mga salita ni Mateo ay nagdulot ng tawanan mula sa lahat. Natigil lamang ang tawanan nang sumulyap si Luban ng may nakakatakot na tingin. Napakalawak ng pananaliksik ni Mateo sa alchemy daw. Sibukan niya ang lahat ng uri ng larangan. Sa kabilang banda, karamihan sa mga formula ng Pildores sa estado ng Novaria ay para sa martial daw. Alinman sa upang tulungan ang mga martial artist na mapalakas ang kanilang lakas, o upang tulungan ang mga martial artist na mabawi ang enerhiya ng asensya, at iba pa. Ang ganitong uri ng hindi kilalang medicinal pill tulad ng truth pill ay natural na hindi maitatala. Ang mga pinakamataas na antas ng martial artist sa estado ng Novaria ay hindi nakalampas sa Crystal Formation Realm, at ang kanilang edad ay hindi lumampas sa 300 taong gulang. Kahit na ang isa ay isang alchemy grandmaster, gaano karaming oras ang mayroon sila para sa pagsasaliksik ng ganitong uri ng hindi kilalang medicinal pill. Pero, gaya ng sabi ni Mateo, napakadali lang malaman kung totoo o peke ang medicinal pill. Maghanap ka lang ng makakasubok nito. Hindi maaaring pekay ng mga epekto ng gamot. Dahil sa dami ng taong nanonood, agad na mabubunyag ang pagpapanggap nito. Maliban na lang kung ang taong sumusubok ng gamot ay inayos ni Mateo. Natural lang na hindi gagawa si Luban ng ganoong kaliit na pagkakamali. Humph! Walang hiya kang bata. Gusto kong makita kung paano mo lilinisin ang kalat mamaya. Malamig na sanggal ni Luban. Ganoon din, sina Mateo at Luban ang nagpasya sa kapalaran ni Rosalind. Nang marinig ni Rosalind ang mga sinabi ni Luban, dali-dali siyang tumakbo papunta kay Yishan at hinaila ang braso nito, nagmamakaawa para sa tulong. Senior Apprentice Brother Sullivan, ayoko na. Hinaila ni Yishan ang kanyang braso, at natisod si Rosalind, bumagsak sa lupa. Galit na galit pa rin si Yishan matapos mapahiya ni Mateo at pakiramdam niya ay manggugulo ang babaeng ito. Bakit naman niya ito kakaawaan? Sa tingin mo ba ay nasa iyo pa rin ang desisyon sa puntong ito? Malamig na tanong ni Yishan. Sa silid ng pagpipino ng tableta ni Rosie, nagpalitan ng papel sina Mateo at Rosie. Si Rosie ang gumawa ng serye ng mga paghahanda para sa pagpipino ng tableta ni Mateo. Hay nako, sabi ko, hindi ka ba pwedeng magpahinga muna? Kagagaling mo lang galing sa Nine Heavens Road, pero nagdulot ka pa ng isa pang malaking kaguluhan sa buong akademya, reklamo ni Rosie habang ginagawa ang kanyang trabaho. Napakahusay talaga ni Mateo sa pagdudulot ng gulo. Kahit simula nang bigla siyang umangat, tila hindi pa rin natitinag ang akademya. Hey!
Hindi naman sa ayaw kong tumigil, sadyang may mga taong laging naghahanap ng gulo. Kamag-anak ko si Laika. Kung hindi ako makapaghiganti para sa kanya matapos masaktan ng ganito, paano ako magiging young master niya? Isa pa, paano ko siya haharapin pagkagising niya sa loob ng ilang araw? Kung gusto nila akong hawakan, lapitan mo na lang ako ng hayagan. Kahit bugbugin pa ako hanggang sa maging pile, hindi rin ako magtatanim ng sama ng loob. Pero kung galawin nila ang pamilya at mga kaibigan ko, hinding-hindi. Hindi niya alam kung bakit, pero matapos marinig ang mga sinabi ni Mateo, hindi sinasadyang nang inag ang puso ni Rosie, at bigla niyang nasabi, kung magdurusa ako tulad ni Laika, magiging ganito ka rin ba? Siyempre naman. Hindi ba't mabuting magkaibigan tayo? Walang pag-iisip na sabi ni Mateo. Agad na tumagos ang kaligayahan sa kanyang puso, na nagparamdam kay Rosie ng isang karanasang hindi pa naranasan noon, isang pakiramdam ng kasiyahan. Pero, natatakot ako na wala akong pagkakataong iyon, di ba? Isa kang maipagmamalaking anak ng langit, ang pinakabatang mataas na ranggong alchemy master sa Central Academy. Sino ang maglalakas loob na apihin ka? Dagdag ni Mateo. Ngumiti si Rosie ng matamis at sinabing, maaaring hindi iyon ang kaso. Sino ang nakakaalam na darating talaga ang araw na ako, ang mapagmalaking anak na ito ng langit, ay kakailanganin ang iyong proteksyon. Haha, natatakot ako na karangalan ng bawat lalaki sa Central Academy na maprotektahan si Teacher Taylor, di ba? Tumawa si Mateo. Bahagyang namula si Rosie at inilihis ang usapan. Ah, tama ba, mayroon ba talagang ganitong gamot na tinatawag na truth pill? Ibinigay din ito sa iyo ng iyong Panginoon. Tumanggaw si Mateo at sinabing, ang truth pill ay hindi talaga isang malalim na medicinal pill. Ito ay isang uri ng medicinal pill na inilalapat sa banal na kaluluwa, na nagpapasuko sa banal na kaluluwa ng martial artist. Dahil mayroong medicinal pill na nagpapalakas ng lakas ng kaluluwa tulad ng soul nourishing pill, natural na mayroong truth pill. Napagtanto ni Rosie. Ganito pala. Mukhang mababaw pa rin ang aking pananaw. Lumalabas na kung iisipin natin ang problema mula sa ibang pananaw, may ganong epekto pala. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ito maaaring madaliin. Ang kaharian ng master ay napakataas. Paano ako mahahambing sa kanyang mga abot tanaw? Napakasimple ng loika, kung kailangan kong mag-isip ng paraan, maaaring hindi ko ito maisip sa buong buhay ko. Kahit na ang kanyang cultivation ay nasa kasalukuyan naming kaharian, maaaring hindi niya pa rin maintindihan ang lohikang ito. Noon lamang nakaramdam ng kapanatagan si Rosie. Tama ka. Ang cultivation realm ang nagtatakda ng abot tanaw ng isang tao. Mukhang mahaba pa ang aking landas. Tapos na ang paghahanda. Simulan ng pogin at pinuhin ang tableta. Tumanggaw si Mateo at sinimulang pinuhin ang truth pill. Kung ikukumpara noong alchemist test, maging ito man ay essence energy o soul strength, mas malakas si Mateo. Natural na hindi magiging ganoon kahirap para sa kasalukuyang Mateo na pinuhin ang mga low-grade tier 2 medicinal pills gamit ang yin-yang separation flow technique. Pagkatapos ng 2 oras, muling lumitaw si Mateo sa harap ni Luban, may hawak na bote ng bagong lutong truth pills. Ito ang truth pill. Gusto ba itong subukan ni Elder Sullivan ng personal? Nakangiting tanong ni Mateo. Songit. Nakaayos na ang taong sumusubok ng gamot. Mamaya ko na lang titignan kung paano mo lilinisin ang lugar. Habang pinoproseso ni Mateo, nagtanong na si Luban sa ilang eksperto sa alchemy daw. Wala pa sa kanila ang nakarinig tungkol sa truth pill. Kahit na isang mababang rango na alchemy master si Mateo, mas malakas pa kaya siya kaysa sa mga senior sa akademya. Kaya naman, matagal nang napagpasyahan ni Luban na nililinlang ni Mateo ang iba sa pamamagitan ng panlilinlang. Lahat ng ito ay para lamang masunurin si Rosalind. Isang matandang veterano si Luban. Paano siya naloko sa ganitong klaseng panlilinlang? Sa oras na ito, mas marami pang manunood. Bukod sa mga estudyante, maraming instructor din ang dumating sa pinangyarihan. Maging ang mga mula sa Elders Council ay nagtipon na, kabilang ang 2 deputy dean. Mateo, 200 taon nang sinaliksik ng dekano ang landas ng alchemy, at ngayon ko lang narinig ang tinatawag na truth pill. May tiwala ka ba talaga? Si Charlie ay isang alchemy grandmaster.
Siya ang may pinakamalaking karapatang magsalita rito. Kahit siya ay hindi pa nakarinig ng tungkol sa truth pill. Dahil dito, maraming tao ang nagduda kay Mateo. Hindi nakaramdam si Mateo ng anumang masamang hangarin mula kay Charlie, ngunit sa halip, mayroong bahagyang pag-aalala. Kaya ngumiti siya at sinabing, huwag kang mag-alala, Dinho. Kung may problema ang gamot na ito, iaalay ko ang aking ulo kay Elder Sullivan. Nakikita kong matagal na siyang interesado sa ulo ng batang ito. Siguradong binubuhos ng baliw na ito ang ambon sa mga mata natin. Hindi ako dapat magpaloko dyan. Paulit-ulit na binalaan ni Luban ang sarili sa kanyang puso. Bukod pa rito, kahit maglakas loob si Mateo na ialay ang kanyang ulo, hindi rin ito tinanggap ni Luban. Si Mateo ay mayroon ng katayuan bilang pangunahing disipulo ng mataas na sekta ngayon. Kung mahiwagang mamamatay siya, hindi malilinas ni Luban ang kanyang sarili kahit tumalon pa siya sa Yellow River. Nagbago ang mukha ni Charlie nang marinig iyon, at seryosong sinabi, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Kung talagang may problema, kailangan ng parusa. Paano mo nagagawang pag-usapan ng ganoon kababa ang buhay at kamatayan? Parang pagsaway, pero naririnig ng lahat ang intensyong protektahan si Mateo sa mga salitang iyon. 116. Hey! Walang saysay ang dami mong sinasabi. Subukan mo lang, at malalaman mo rin. Ang tiwala ni Mateo ay nagparamdam kay Luban ng kawalan ng katiyakan. Pero nang maisip niya kung paano kahit si Charlie ay hindi nakilala ang ganitong uri ng medicinal pill, malamang nagawa-gawa lang ni Mateo ang tabletang ito. Matigas pa rin ang ulo ko sa oras na ito. Mamaya ko na lang papanoorin kung paano ka mamamatay. Nagpaplano na si Luban kung paano parurusahan si Mateo. Talagang hindi dapat ituloy ang parusang kamatayan. Pero maaaring isaalang-alang ang parusang paghagupit. Nasa tamang lugar na ang lahat. Isang mukhang naguguluhang si Rosalind ang dinala sa harap ng lahat. Sumulyap si Luban kay Rosalind nang may pagkalamig at sinabing, huwag kang matakot, Rosalind. Kahit si Dinho ay hindi pa nakakita ng ganitong uri ng medicinal pill. Sa tingin mo ba ay totoo ito? Hanggat mapapatunayan mo na walang epekto ang medicinal pill na ito, hindi lang ipahahayag ng matandang ito ang iyong kawalang kasalanan, parurusahan ko pa si Mateo ng mahigpit. Naiintindihan mo ba? Sa kasalukuyan, si Rosalind ay lubos na nalilito. Ngunit matapos marinig ang sinabi ni Luban, talagang nakadagdag ito ng kaunting kumpiyansa. Oo. Si Dinho ay isang alchemy grandmaster. Isang medicinal pill na kahit siya ay hindi pa naririnig ay tiyak na gawa-gawa lang ni Mateo. Sayang at hindi dumalo si Rosalind sa alchemist test kasama si Mateo. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng ganoong kumpiyansa. Kung nandito lang si Ivan, mas gugustuhin pa niya mamatay kaysa kumain ng gamot. Nagbibiro ka. Para masanay ang napakahirap na yin-yang separation flow technique na iyon hanggang sa maalamat na yugto, hindi na pangkaraniwan ang pagpino ng kahit anong medicinal pill. Huminga ng malalim si Rosalind, tinitigan si Mateo ng masama, at sinabing, naiintindihan ko. Mateo, dahil hindi mo ako makatarungang binatikos, hindi pa tapos ang lahat. Susubukan ko lang ang tinatawag mong truth pill at titignan kung totoo o peke. Hindi alintana ni Mateo ang matalas na titig ni Rosalind. Ngumiti lang siya ng bahagya at sinabing, hindi pa ba tapos ang lahat? Natatakot akong wala ka ng pagkakataon. Pagkatapos, humarap siyang muli kay Luban at sinabing, unahin natin ang mga masasamang bagay, Elder Sullivan. Kung niloko ko ang lahat, handa akong tumanggap ng anumang parusa. Pero kung epektibo ang aking gamot at natuklasan ko ang katotohanan. Paano kung ganoon? Walang pag-aalinlangang sumagot si Luban, kung tunay na nakipagsabuatan si Rosalind kay Tyson upang bumuo ng mga kapwa-disipulo, natural lamang na siya ay haharapin ayon sa mga patakaran ng akademya. Ang kanyang cultivation ay mapipinsala, at siya ay mapapatalsik mula sa akademya. Tumanggaw si Mateo pagkatapos marinig ito. Naniniwala akong hindi dapat bawiin ni Elder Sullivan ang sinabi mo sa harap ng napakaraming tao. Simulan mo na. Sandali lang. Huminto si Luban. Ano? May problema pa ba si Elder Sullivan? Pinino mo ang gamot na ito, sino nakakaalam kung ano ang pinaglalaroan mo? Habang sinusubukan mo ang gamot, kailangan mong lumayo, Mateo.
Malinaw na medyo nag-aalala pa rin si Luban. Paano kung peke ang gamot na ito, ngunit may mga paraan si Mateo para mapilitan si Rosalind na magsinungaling? Posible rin iyon. Natigilan si Mateo nang marinig iyon at mabilis na naintindihan. May mapangasar na ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi, maingat talaga si Elder Sullivan. Sige. Dahil hindi ako mapalagay kay Elder Sullivan, magtanong ka na lang ng personal. Maglalakad-lakad ako. Pagkatapos ay itinapon ni Mateo ang bote kay Luban at tuluyang umalis nang hindi lumilingon. Instinctive na nasalo ni Luban ang bote at hindi niya napigil ang mawala ng malay. Hindi niya inakalang ganoon kalakas ang loob ni Mateo na umalis ng ganoon na lang. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya, kaya sinulyapan niya si Yishan para sundan ito palabas ni Mateo, at bantayan ito. Sige Elder Sullivan, nakaalis na si Mateo. Maaari na ba tayong magsimula? Medyo naiinip na sabi ni Charlie. Ang sukatan ni Luban kung sino ang isang kasuklam-suklam na lalaki ay naging dahilan upang si Charlie ay hindi magkaroon ng anumang magandang loob sa kanya. Isang marangal na disciplinary hall elder na walang anumang katiwasayan at labis na nag-iingat laban sa isang nakababata. Dahil sa panghihikayat ni Charlie, naramdaman din ni Luban na medyo masyado siyang maingat. Maaaring tuso si Mateo, ngunit malinaw na hindi siya makakagawa ng anumang palihim na panlilinlang sa harap niya. Gayunpaman, ang pag-iingat ang pangunahing dahilan ng kaligtasan. Ayaw palampasin ni Luban ang anumang pagkakataon para patayin si Mateo. Ginagawa niya ito para parusahan si Mateo, para makapasok ito sa Endless Forest ng may mga pinsala. Ang tunay na mekanismo ng pagpatay na inayos niya ay nasa Endless Forest. Kahit na dumating ang mataas na sekta, wala pa rin silang masasabi kung papatayin nila si Mateo sa loob ng Endless Forest. Kahit papaghinalaan siya nina Oliver, Rosie, at mga kasamahan, anong ebidensya ang mayroon sila? Kumuha si Luban ng tableta mula sa bote ng gamot at iniabot ito kay Rosalind. Nakatanggap si Rosalind ng gamot, at maraming beses na nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Kahit na nakumpirma na niya sa puso niya na peke ang gamot na ito, nang talagang kainin na niya ito, hindi pa rin maiiwasan ang pag-aatubili. Linukin mo ang medicinal pill at simulan mong gamitin ang lahat ng essence energy mo para labanan ang pagguho ng medicinal effect. Ibinahagi ni Luban ang kanyang boses. Sumulyap si Rosalind kay Luban, ipinikit ang mga mata, at nilunok ang tableta. Natunaw agad ang medicinal pill pagkapasok sa bibig. Hindi nang ahas si Rosalind na mag-antala. Agad niyang ginamit ang lahat ng kanyang essence energy upang labanan ang mga epekto ng medisina. Ngunit malungkot na natuklasan ni Rosalind na hindi niya talaga mahanap kung saan napupunta ang epekto ng gamot. Kumakalat ang enerhiya ng kanyang asensya, ngunit wala siyang makitang anumang bakas ng mga epekto ng medisina. Hindi rin masisisi si Rosalind dito. Kung nakainom lang sana siya ng soul nourishing pills noon, hindi sana siya tuluyang nawala ng malay. Pero nakalulungkot, ang mga ganoong klase ng gamot tulad ng soul nourishing pill ay lubhang mahalaga. Hindi pa niya ito nainom noon. Pagkatapos ng ilang paghinga, biglang naramdaman ni Rosalind ang panginginig ng kanyang banal na kaluluwa. Tahimik na nagmura si Rosalind, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang kamalayan ay lalong lumabo. Lahat ay nakatuon sa pagbabago ni Rosalind. Nakita ni Luban na unti-unting nanlaki ang mga mata ni Rosalind, at ang mga mata nito ay lalong naging blanca. Isang kutob ang biglang sumulpat sa kanyang puso. Hindi kaya. Mukhang talagang umipekto na. Mayroon talagang isang mahimalang gamot. Talagang hindi ka panipaniwala. Nakakatakot. Bakit pakiramdam ko ay makapangyarihan si Mateo ngayon? Kahit si Dinho ay hindi pa naririnig ang tungkol sa truth pill na ito noon. Saan niya nakuha ang formula ng Pildores? Sino ang nakakaalam? Tingnan mo na lang ang bawat isa sa mga bagay na ginawa niya. Alin sa mga iyon ang naaayon sa sentido komon? Nagdulot ng kaguluhan ang pagbabagong anyo ni Rosalind. Malinaw na nakita ng lahat na may mali. Maraming tao ang naalala ang mga pangungutya ni Mateo tungkol sa kung saang kwarto ng babae natutulog si Luban. Noon, biro lang ang tingin nila rito. Pero ngayon, hindi nila maiwasang manigas ang kanilang mga balahibo.
Lahat tayo ay may kanya-kanyang sikreto at mga bagay na ayaw nating malaman ng iba sa kaibuturan ng ating puso. Pero sa tulong ng truth pill na ito, hindi ba basta-basta na lang mabubunyag ang mga sikretong ito? Kung ang isang tao ay uminom ng tableta ng katotohanan, hindi ba't parang hinuberen siya at pagkatapos ay itinapon sa mga lansangan? Walang gustong makaranas ng ganitong pakiramdam. Mukhang yumapekto na ang pildores ng katotohanan, Elder Sullivan. Simulan mo na ang pagtatanong, mahinang sabi ni Charlie. Bagamat kalmado ang kanyang tono, ang pagkabigla na naramdaman ni Charlie ay hindi man lang nakahihigit sa iba. Hindi pa nagtatanong si Luban, pero kinumpirma na ni Charlie na talagang epektibo ang truth pill na ito. Mayroon talagang isang mahimalang gamot sa mundo. At ang medicinal pill na ito ay isa lamang low-grade tier 2 medicinal pill. Nakakatuwa ang ekspresyon sa mukha ni Luban. May gulat, hindi makapaniwala, at ayaw. Sa sandaling ito, ang kaisipan ni Luban na lipulin si Mateo ay talagang matatag. Ang banta ni Mateo sa puso ni Luban ay higit na nalampasan ang kay Henry. Kung bibigyan pa ng ilang taon si Mateo, kahit isang taon lang, ang pamilya Sullivan ay magdadala ng isang walang kapantay na panganib. Hindi siya dapat lumabas ng buhay mula sa Endless Forest. 117. Walang imik at walang kinang ang dalawang mata ni Rosalind, parang isang naglalakad na bangkay. Huminga ng malalim si Luban at sinuri pa siya. Hayaan mong tanungin kita, Rosalind. Sinabi ni Mateo na ikaw ang nag-udyok kay Tyson na sunduin ang kanyang katulong na si Laika. Mayroon bang ganoong bagay? Nang marinig ang tanong ni Luban sa kanya, tila may reaksyon si Rosalind. Medyo mabagal lang ang reaksyon. Sumagot lamang si Rosalind nang may pagkairito pagkaraan ng ilang sandali, oo. Bahagyang dumilim ang mukha ni Luban at nagpatuloy sa pagtatanong, bakit mo gustong makipag-ayos sa katulong ni Mateo? Dahil muntik ko na siyang mapatay at natakot na maghaiganti siya sa hinaharap. Kaya naman, ginamit ko ang lahat ng paraan para harapin siya. Ang lakas ni Tyson ay itinuturing na pinakamalakas sa mga estudyanteng may ranggong daigdig. Sa simula pa lang ay may kinikimkim na siyang galit kay Mateo sa puso niya. Hinikayat ko siyang buhatin ang kamay ng katulong ni Mateo. Tiyak na mahahanap ni Mateo si Tyson. Sa oras na iyon, maaari kong hiramin ang mga kamay ni Tyson para harapin si Mateo, pag-amin ni Rosalind na parang mga butil na nabubuhos mula sa tubo ng kawayan. Lalong naging hindi maganda ang mukha ni Luban. Kahit nahulaan na niya na ganito ang magiging resulta, ang personal na pagsasabi nito ni Rosalind ay nakapagparamdam pa rin sa kanya ng matinding pagkailang. Hindi niya lubos maisip na mayroon palang ganitong kahangahangang gamot sa mundong ito na kayang magpaamin sa mga tao kung ano ang nakatago sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Kung makokontrol ng kanilang pamilya Sullivan ang ganitong uri ng medicinal pill, tataas ng husto ang kanilang kapangyarihan. Sa sandaling inamin ito ni Rosalind, lahat ng mga estudyante ay nagsimulang magbulungan sa isa't isa sa mahinang boses. Siya talaga yan. Napakamalisyoso talaga ng babaeng to. Ang mga sarpa sa isang batang babae na hindi niya kilala. Ang ganda niya talaga. Pero para siyang femme fatale. Dapat direktang patayin ang isang makamandag na babae. Nabalitaan kong nakapasa ang katulong ni Mateo sa pagsusulit para makapasok, at opisyal nang naging disipulo ng akademya. Napakawalang awa pala ng babaeng ito sa kapwa-disipulo. Talagang masama. Sandaling nagulo ang mga estudyante at nakaramdam ng pagkamuhi sa mga ikinilos ni Rosalind. Kahit na may alitan sina Mateo at Rosalind, inosente si Laika. Isang dalaga ang nasa bingit ng kamatayan matapos saktan ni Rosalind. Talagang dumanas siya ng isang hindi nararapat na kalamidad. Sa puntong ito, sinabi ni Charlie, sige, lumabas na ang katotohanan. Tawagan mo si Mateo pabalik. Hindi nagtagal, tinawag pabalik si Mateo. Nang makita niya ang ekspresyon ni Luban, alam na niya kung ano ang magiging resulta. Ano kaya ang natanggal ngayon lang, Elder Sullivan? May epekto ba ang truth pill? Kahit alam na niya ang resulta, ayaw pa rin ni Mateo na palampasin ang pagkakataong pahirapan si Luban. Humph! Hindi mo pa ba alam? Bakit mo pa tinatanong? Pagalit na sabi ni Luban.
makapaniwalang hindi masasabi ni Mateo. Ah, ano bang alam ko? Sabihin mo na. Kung hindi ka magsasalita, paano ko malalaman? Inosenteng sabi ni Mateo. Ikaw. Muling nagalit si Luban kay Mateo. Paano naman ako? Ano ba ang sinabi ni Rosalyn? Magsalita ka. Nakatitig si Luban kay Mateo, at hiniling na sana'y sampelan niya ito hanggang mamatay gamit ang isang palad. Malinaw na alam ni Mateo ang resulta, pero gusto niya itong sabihin ng buong buo. Hindi ba't hinihiling nito sa kanya na sampelan ang sarili niya? Walang pakialam si Luban sa buhay o kamatayan ni Rosalyn. Ngunit ang sarili niyang mukha at prestihiyo ang labis niyang inisip. Ang disciplinary hall ay nagbibigay ng pinakamataas na diin sa prestihiyo. Kung siya, ang unang elder, ay lilinisin ni Mateo ang kanyang mukha, paano niya parurusahan ang mga estudyante sa hinaharap? Kasalukuyang pinagsisisihan ni Luban ang paghahanap ng gulo. Kung alam niya lang ng mas maaga, diretso na niyang mapapahamak si Rosalyn at matatapos na ito. Ano ang punto ng pag-uudyok ng lahat ng ito? Sa ngayon, pakiramdam niya ay lumalapit lang siya para matamaan ni Mateo ang mukha nito. At ang sampal na ito mula kay Mateo ay napakalakas. Rosalyn, sabi niya. Sabi niya. Paulit-ulit na sinabi ni Luban ang sabi niya, pero hindi na nagpatuloy. Ay, Kuya Sullivan, ikaw ang magiging dahilan ng aking kamatayan. Ano ba ang sinabi niya? Nagpakita si Mateo ng labis na pag-aalala na nagdulot ng tawanan mula sa lahat. Para lang mawala ng malay si Elder Sullivan ng ganoon, talagang kakaiba si Mateo sa Central Academy. Kilala si Luban sa pagiging malamig ang dugo at walang awa. Mataas ang kanyang prestihiyo sa Central Academy. Kahit sino pa ang mapunta sa kanya, hindi maganda ang magiging resulta. Kaya naman, binansagan siyang Yamakingsu sa akademya. Siyempre, walang nang ahas na sabihin ang palayaw na ito ng harapan sa kanya. Pero ngayon, natanggal na ni Mateo ang mukha ni Yamaking Sullivan. Dahil dito, maraming tao ang lubos na nasiyahan. Tunay ngang kasamaan, ang kasamaan ay gagantihan ng kasamaan. Sige, Mateo. Inamin na ni Rosalyn na sinira niya ang pagkakasala sa iyo at sa iyong katulong. Elder Sullivan, sundin mo ang mga patakaran ng akademya. Si Deputy Dean Sander, na tahimik lang sa lahat ng oras, ay hindi na nakatiis pang manood. Kaya't ang nagawa na lamang niya ay tumayo upang ayusin ang sitwasyon. Ganoon nga pala. Tinakot ako ng husto. Akala ko wala nang silbi ang truth pill. Dapat sinabi mo na yan ng mas maaga, Elder Sullivan. Paano ko malalaman kung hindi ka magsasalita? Nagpakita ng inosenteng mukha si Mateo matapos magpakamura, dahilan para magngalit ang mga ngipin ni Luban sa puot. Ngunit, wala siyang magawa sa kanya. Sa oras na ito, tila nawala na ang epekto ng truth pill. Bumalik ang kaunting liwanag sa mga mata ni Rosalyn. Natuklasan ni Rosalyn na tila medyo kakaiba ang kapaligiran. Bigla niyang naalala ang panginginig ng kanyang banal na kaluluwa matapos inumin ang medicinal pill at agad niyang naramdaman na masama ang mga bagay-bagay. Elder Sullivan, ako. Nag-aalab sa galit si Luban at wala siyang maisip na paraan para sumabog. Sa sandaling magsalita si Rosalyn, agad itong nagliyab sa kanyang galit. Nagdilim ang mukha ni Luban, at mariin niyang sinabi, Rosalyn. Nakipagsabuatan ka kay Tyson para saktan ang mga kapwa-disipulo, na naging sanhi ng malubhang pinsala at halos mamatay sila. Alinsunod sa mga patakaran, hinahatulan ko ang iyong cultivation na maging baldado, at agad kang patalsikan sa akademya. Ikaw ba ang gagawa nito ng mag-isa, o ako? Namutla ng husto ang mukha ni Rosalyn nang marinig iyon. Agad siyang lumuhad at niyakap ang binti ni Luban, nagmamakaawa, maawa ka, Elder Sullivan. Maawa ka. Alang-alang sa senior apprentice na si Brother Sullivan at sa akin. Ayos pa rin kahit hindi binanggit ni Rosalyn si Yishan. Nang mabanggit niya si Yishan, mas lalong nagalit si Luban. Paano niya hahayaang magpatuloy ito sa pagsasalita? Agad niyang sinipa ang bahagi ng kanyang katawan na dantian, dahilan para tumilapon ito palabas. Malungkot na sigaw ni Rosalyn at lumipad palabas.
Si Lubon ay isang eksperto sa half-step crystal formation realm. Agad siyang sumipa palabas dahil sa galit. Kahit hindi niya ginamit ang buong lakas, paano ito magiging isang bagay na kayang tiisin ni Rosalind? Ang sipa na ito ay tuluyang nagpakalat ng enerhiya ng asensya na pinaghirapan ni Rosalind na linangin, na naging dahilan upang siya ay maging isang pile. Nagbuga si Rosalind ng dugo na nagpamula sa kanyang damit, dahilan para magmukha siyang lubos na kawawa. Noong nagplano ka laban sa mga kapwa-disipulo, dapat ay naghanda ka na para sa magiging resulta ngayon. Sa ngayon, ang katulong ni Mateo ay namamatay. Pinansala ko lang ang iyong cultivation at pinalayas ka. Itinuturing na itong magaan. Kung patuloy mong hindi alam kung ano ang mabuti at basta-basta ka lang kinakagat, hindi ito magiging kasing simple na pagpapalaya sa iyo. Lumapit si Lubon kay Rosalind at nagbabala habang nakatingin sa ibaba mula sa isang taas. Pakiramdam ni Rosalind ay ganap na walang laman ang kanyang lugar sa dantian, at alam niyang isa na siyang pile. Nang marinig niya ang mga nagbabantang salita ni Lubon ngayon, natawa siya ng parang baliw. Hahaha. Wala talagang mabubuting tao ang pamilya Sullivan mo. Kung may kakayahan ka, patayin mo ako, Lubon. Hindi mo ako hinayaang sabihin yan, pero iginiit ko. Gusto ni Yishan ang katawan ko, sinasabing paprotektahan niya ako. Sa huli, hindi niya nga matatalo si Mateo. May kapangyarihan at awtoridad ka, pero itinuring mo pa rin akong isang sakripisyo. Lubon, hindi kita bibitawan kahit maging multo pa ako. Haha. Bumalik din agad si Yishan noon. Nang marinig niya ang mga salita ni Rosalind, ang kanyang mukha ay naging ganap na madilim. 118. Nabaliw si Rosalind, at nagbigay ng tagubilin si Lubon na sapilitang paalisan siya sa akademya. Nang umalis si Rosalind sa akademya, siya ay naging isang pag-alagala. Hindi alam kung saan pupunta. Dati siyang puno ng ambisyon at inakala niyang kaya niyang higaitan ang kanyang kakayahan. Dati siyang maislan at kaakit-akit, parang bulaklak na hinahabol ng lahat. At ngayon, siya, si Rosalind, ay isa na lamang pile. Isang bangkay na naglalakad. Kahit ang mga dumadaan ay hindi makapag-abalang tumingin sa kanya. Pagkalipas ng isang araw, isang mamamatay tao na bumubuntot sa kanya buong araw ang sumaksak sa kanya gamit ang kutsilyo sa kanyang likod, na siyang dahilan kung bakit tinapos niya ang dating kaakit-akit na dalaga. Sa totoo lang, maraming tao ang nakahula na sa katapusan nito. Wala na talagang nagmamalasakit kay Rosalind. Ang bunga ng pag-aani ni Rosalind ngayon ay ang bunga ng kanyang itinanam. Sino ang makikisimpatya sa isang babaeng may itim na puso? Pagkatapos ng pangyayaring ito, binasa ng mabuti ni Mateo ang Jade Slip tungkol sa batas ng paglilinang na ipinadala ni Rosie, at inabot sa kanya ang isang Jade Slip na itinatak niya mismo. Noong una ay nag-aalala si Rosie na ang pagpunta sa scripture library para pumili ng batas sa paglilinang ay mag-aaksaya ng maraming oras. Sino ang mag-aakala na basta-basta na lang ibibigay ni Mateo ang isang batas sa paglilinang? Gumamit siya ng banal na sentido para malampasan ang batas ng paglilinang na naipasa sa kanya ni Mateo at hindi sinasadyang nagulat siya. Ang cultivation na ito ay sadyang ginawa para kay Sandra. Ang kakaiba ay ang cultivation law na ito ay isang matinding yin cultivation law. Napabuntong hininga muli si Rosie sa paghanga sa kung gaano kalakas ang Panginoon ni Mateo. Matapos ayusin ang usapin ni Sandra, direktang pumasok si Mateo sa isang pribadong pag-iisa, at hindi na nakikialam sa mga gawain ng akademya. Tungkol naman sa laban nila ni Lucian, nagkasundo ang magkabilang panig na gawin ito pagkatapos ng endless trials. Nakikita ni Lucian na kahit na higit na nalampasan ng lakas ni Mateo ang mga nasa parehong rango, malayo pa rin siya sa isang major realm. Medyo maaga pa para lumaban ngayon, kaya sumuko na rin siya. Kasunod ng pag-iisa ni Mateo, tila bumalik na sa dati nitong katahimikan ang akademya. Pagkatapos, sa ikatlong araw matapos pumasok si Mateo sa kanyang retreat, isa na namang pangyayari ang nagdulot ng malaking kaguluhan sa buong Central Academy. Kasunod ng aksyon ni Mateo, hinamon ng ranggong isa sa martial role, si Terry, ang Nine Heavens Road. Ang Nine Heavens Road ay kilalang kilala.
Kadalasan, ilang taon, o mahigit isang dekada pa nga, ang lumilipas bago may manggahas na hamanin ito. Pero ngayon, may dalawang estudyanteng magkasunod na humamon sa Nine Heavens Road sa loob ng 3 araw. Isa itong napakalaking balita. Bagamat si Terry ay nasa ranggo 1 sa martial role, hindi pa rin gaanong maraming tao ang mataas ang pagtingin sa kanya sa paghamon sa Nine Heavens Road. Napakahirap ng Nine Heavens Road. Kung matagal nang may kumpiyansa si Terry, hindi na sana siya naghintay hanggang ngayon para hamanin ito. Kaya naman, nadama ng karamihan na hinamon ni Terry ang Nine Heavens Road dahil na-trigger siya ni Mateo. Walang duda, lahat ng eksperto sa martial role ay labis na mayabang, lalo na ang isa na nakatayo sa tuktok ng martial role, si Terry. Isang dating hindi kilalang estudyante ang nakalusot sa Nine Heavens Road. Bilang numero 1 sa martial role, hindi ba't natalo si Terry? Kailangang malaman ng isa na kahit na ang unang ranggo sa martial role ay tinawag na isang henyo kumpara kay Mateo na nakalusot sa Nine Heavens Road, napakalaki ng pagkakaiba. Sa pamamagitan lamang ng pagtawid sa Nine Heavens Road niya mapapatunayan na ang antas ng kanyang talento ay hindi natalo kay Mateo. Isa itong napakalaking sugal. Kung matatalo siya sa pastang ito, hindi na maibabalik ni Terry ang buhay niya. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, inaasahan, maraming estudyante ang nadama na masyadong makitid ang isip ni Terry, at hindi ito dapat maging pag-uugali ng isang ranggo 1 sa martial role. Sa katunayan, matagal nang nalampasan ng talento ni Mateo si Terry sa puso ng maraming estudyante. Karapat-dapat siyang maging numero 1 sa akademya. Ngunit hindi matanggap ni Terry ang katotohanan ito, kaya ginamit niya ang kanyang buhay upang itaya ang pangalang ito. Tanging si Bogart lamang ang nakakaalam tungkol sa plano ni Terry. Bagamat hindi niya talaga ito naintindihan, tiyak na hindi ito basta-basta pagkilos. Sa kabaligtaran, si Terry ay kalmadong-kalmado ngayon. Napakakalmado hanggang sa hindi maintindihan ni Bogart ang kanyang lalim. Ilang araw pa lang siyang hindi nakikita at si Terry ay talagang dumaan sa napakalaking pagbabago. Maaari kayang naliwanagan na talaga siya. Sasama ka ba talaga, Old Long? Sa paanan ng Nine Heavens Peak, magkabilang balikat na nakatayo sina Bogart at Terry. Natural lang, casual na sagot ni Terry. Hay nako. Alam kong hindi kita makukumbansi kaya hindi na kita kukumbinsihin pa. Sana ay swertehin ka. Magtatagumpay ako. Kalmado si Terry na para bang nagpapaliwanag lamang siya ng isang katotohanan. Matagal nang magkaribal sina Bogart at Terry. Alam niyang hindi ito kailanman naging arrogant at mayabang. Ngunit saan niya nakuha ang kanyang kumpiyansa? Dahil lang ba nakalusot si Mateo? Hindi naman ganoon kababaw si Terry, di ba? Pumunta si Terry sa harap ng tapyas na bato, sumuman ng panunumpa ng langit, at buong tapang na humakbang patungo sa Nine Heavens Road. Sa likod ng bundok, sa tahanan ng unang elder ng disciplinary hall. Tiningnan ni Luban si Yishan ng may madilim na mukha. Yishan, ikaw ang magiging patriarka ng pamilya Sullivan. Paano mo hindi matimbang ang kahalagahan ng mga bagay-bagay? Lubos mo akong binaygo sa bagay na ito. Walang humpay na saway ni Luban sa kanya. Pinagpawisan ng husto si Yishan at Yumoko habang sinasabing, nagkamali ako, pangalawang tiyo. Alam mo ba kung saan ka nagkamali? Hindi dapat ako nasangkot sa baliw na babaeng yun. Nagngalit din ang mga ngipin ni Yishan sa puot pagdating kay Rosalind. Ang babaeng iyon ay isang manggugulo na nagdudulot sa kanya ng malalaking problema. Mali ka. Babae lang yan. Sa pagkakakilanlan at katayuan mo, anong klaseng babae ang hindi mo kayang makuha? Nagkamali ka hindi dahil sa pang-aasar sa babaeng yan, kundi dahil sa pang-aasar kay Mateo. Alam mong hinahanap ka ng babaeng yan para iwasan si Mateo at nang ahas ka pang kupkupin siya. Kung pagkupkup lang yan sa kanya, kalimutan mo na yan. Pero naging kaaway mo si Mateo dahil sa kagandahan niya. Mabilis na lumabas ang mga salita ni Luban. Nagngingit-ngit si Yishan at sinabing, isa lamang si Mateo, sino ang mag-aakala na mapipilitin niya si Lucian na magtrabaho para sa kanya? Kung hindi, ano? Patayin mo siya. Kung hindi ako nakarating sa oras, kahit na patayin mo pa si Mateo, hindi mo rin matatakasan ang kamatayan.
Kahit hindi pa naparito ang mataas na sekta para pangalanan si Mateo, hindi na mababago ang kanyang katayuan bilang isang pangunahing disipulo. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng pagpatay sa pangunahing disipulo ng isang mataas na sekta? Ikaw ang susunod na patriarka ng pamilya Sullivan. Paano mo nagawa ang mga bagay-bagay nang hindi pinag-iisipan ng mabuti? Saway ni Luban sa kanya. Nanginig si Ishan. Noon, nasa gitna siya ng matinding init ng ulo. Paano niya naiisip ang ganito kalaking bagay? Ngayong naisip niya iyon, talagang natatakot siya. Nang makita ang hitsura ni Ishan, malamig na umungol si Luban. Naiintindihan mo na ba? Huminga ng malalim si Ishan at tumango, maraming salamat sa mga turo ng tiyo. Naintindihan ito ng batang ito. Naintindihan mo ba ang ano? Ang pagpatay kay Mateo ay siguradong isang suntok lang. Kung hindi, ang pagtama sa ahas at hindi pagpatay dito ay magreresulta sa mga pinsala. Dahil nasa akademya tayo at wala akong paraan para patayin siya, hindi ko dapat siya inisyatibo na pukawin. Ang resulta ay ang pagkalat ng katas ng skunk sa akin. Pangalawang tiyo, minamaliit pa rin ng batang ito si Mateo. Ang bilis ng kanyang paglaki. Napakabilis. Kahit ayaw niyang aminin, nilala na ni Ishan ang kapangyarihan ni Mateo. Sa wakas ay hamupa ang galit sa mukha ni Luban at ang napalitan nito ay isang masayang ekspresyon. Tama. Ikaw ang batang patriarka ng pamilya Sullivan. Hindi isyu kung paano mo gustong mapaglaro sa mga babae. Pero may isang bagay. Huwag na huwag mong ipagtanggol ang mahahalagang bagay dahil lang sa mga babae. Bakit ko gustong patayin si Mateo sa publiko? Iyon ay dahil nakita ko ang banta niya sa hinaharap. Kahit hindi ako nagtagumpay, aksidente lang iyon. Dahil hindi na magagawa ang bagay na ito, pansamantala na lang natin itong isantabi. Bakit hindi natin dapat samantalahin ang isang magandang pagkakataon tulad ng walang katapusang pagsubok kung doon naman ito nakalagay? Ang walang katapusang pagsubok ang ating pinakamagandang pagkakataon, at ang ating huling pagkakataon din. Kaya, dapat mamatay si Mateo sa loob ng walang katapusang kagubatan. 119. Kung bago pa man hinarap ni Mateo ang Nine Heavens Road, may buong kumpiyansa akong mapatay siya. Pero wala akong ganoong kalaking kumpiyansa na mapatay ang kasalukuyang Mateo kahit hindi niya ako matalo, sabi ni Ishan nang nakakunot ang noo. Nakipagpalitan ng suntok si Ishan kay Mateo. Tinatayang nasa rank 50 o higit pa ang lakas nito sa martial role. Natural lang na hindi niya isasaalang-alang ang ganitong antas ng lakas. Pero kung determinado si Mateo na tumakbo, wala talaga siyang kasiguraduhan kung mahahawakan niya si Mateo. Tutal, hindi naman tatayo roon si Mateo at maghihintay ng walang hiya para sa kanyang heaven flipping palm. Kumuha si Luban ng isang bote ng gamot at iniabot ito kay Ishan. Ang bote na ito ay naglalaman ng spirit essence pills. Pagkatapos mong inumin iyon, maglaan ng 2 araw para makarating sa 4th level spirit condensation realm. Kapag narating mo na ang 4th level spirit condensation realm, hindi naman siguro mahirap siyang patayin, di ba? Nagningning ang mga mata ni Ishan, at mabilis niyang natanggap ang mga gamot. Para sa nangungunang 10 henyo sa martial role, napakalaki ng kaakit-akit ng spirit essence pill. Makikita ito sa postahan ni Luban at Terry. Matapos maabot ang spirit condensation realm, ang kahirapan sa pagtawid sa mga realm ay tataas ng husto. Sa spirit essence pills, katumbas ito ng pagtitipid ng malaking oras para sa cultivation. May mga taong kapag natigil sila sa minor realm, parang kalahating taon na ang nakalipas. Sa panahong iyon, hindi magiging ganoon kadali kung gusto nilang mahabol ang iba. Matagal-tagal na rin mula nang makuha ni Terry ang Spirit Essence Pill, pero hindi niya ito ginamit sa buong panahong ito. Makikita na mahalaga rin sa kanya ang Spirit Essence Pill. Buong kumpiyansang sinabi ni Ishan, hindi mahirap. Siyempre, hindi naman mahirap. Basta't makakarating ako sa 4th level Spirit Condensation Realm, magiging simple lang ang pagpatay kay Mateo. Tumango si Luban. Malinaw na naramdaman niyang hindi pinalabis ang pananalitang ito. Si Ishan ang pinakamahusay na pawnla sa pamilya Sullivan. Kung hindi, hindi siya mapapalaki ng husto.
Matapos makarating sa ika-4 na antas ng Spirit Condensation Realm, ang husay sa pakikipaglaban ni Yishan ay tiyak na makakarating sa top 5. Sa nangungunang 5 estudyante sa martial role, si Terry lamang ang nasa 3rd level Spirit Condensation Realm. Ang iba ay nasa 4th level Spirit Condensation Realm. Mas marami ang nasisiyahan kay Yishan kaysa sa ibang tao. Kung hindi man lang siya makapasok sa top 5, makakalimutan niya ang kanyang posisyon bilang batang patriarka. Ang pag-aalaga kay Mateo ay natural na madali para sa nangungunang 5 sa martial role. Pinakiusapan ko na ang iyong ama na ipadala ang magkapatid na Chang upang makipagtulungan sa iyo upang pauksain si Mateo. Kasalukuyan silang nakatago sa loob ng Endless Forest. Kapag nagsimula na ang Endless Trials, tatargetin nila si Mateo. Sa oras na iyon, makipag-ugnayan sa kanila, at gumawa ng isang planong walang kahirap-hirap. Dapat mong patayin si Mateo. Tandaan, kung hindi ka kikilos, manatili ka sa ibaba. Kapag gumalaw ka na, dapat kang pumatay. Hindi mo dapat bigyan ng kahit anong espasyo si Mateo para huminga. Naiintindihan mo? Mahinang sabi ni Luban. Hindi na ito isang talakayan, kundi isang utos. Alam niyang si Yishan ay mayroong ugali ng isang batang Panginoon at maaaring maramdaman niyang hindi siya makatarungang makipagtulungan sa mga tauhan na iyon. Pero kahit ano paman, ang pagkamit ng layuning patayin si Mateo ang pinakamahalagang layunin sa mga prioridad. Ang iba ay walang kabuluhan, kasama na ang pagmamataas ni Yishan. Sumugod palabas si Terry mula sa dagat ng apoy na mukhang medyo gaskosan. Gayunpaman, kung titingnan ang kanyang mga mata ngayon, puno ito ng hindi may lalarawang kinang. Kaya, ito ang 9 na daan ng langit. Bagamat ito ay lubhang mapanganib, isa rin itong walang katapusang tawa ng kayamanan. Napasinghap si Terry sa paghanga. Hindi maihahambing si Terry kay Mateo. Para kay Mateo, ang mga konsepto ng unang yugto ay sadyang hindi kwalipikado para makapasok. Ngunit para kay Terry, ang mga konseptong checkpoint na ito ay lubhang mapanganib. Ngunit pagkatapos ng mga panganib, nagawa ni Terry na maunawaan ang ilang mga bagay na nagbigay sa kanya ng maraming benepisyo. Hindi nagpatuloy si Terry sa pagmamadali. Nagnilay-nilay siya agad upang maunawaan ang kanyang mga ani ngayon din. Ang lakas ni Terry ay nakasalalay sa kanyang pananaw. Kung hindi, anong karapatan niya na maupo sa unang pwesto ng martial role gayong nasa 3rd level Spirit Condensation Realm pa lamang siya? Sa nangungunang 5, tanging si Terry lamang ang nasa 3rd level Spirit Condensation Realm. Kitang-kita ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Kailangang malaman ng isa na mayroong maliit na agwat sa pagitan ng 3rd level Spirit Condensation Realm at ng 4th level Spirit Condensation Realm. Kaya naman, naiintindihan din niya ang ilang bagay na hindi kayang intindihin ng iba sa Nine Heavens Road. Sa ganitong paraan, naging napakabagal ng kanyang paglipad na nagpapakita ng matinding kaibahan kumpara kay Mateo sa paglipad sa mga checkpoint. Pagkalipas ng 2 araw, nalagpasan lang ni Terry ang unang yugto. Hindi pwede. Hindi ba sasampalin ang mukha ni Senior Apprentice Brother Long hanggang sa mamaga ito na parang mataba ng ganito? Ang hirap na niyang malampasan ang unang yugto. Ano ang dapat niyang gawin sa mga susunod na yugto? Hay nako! Hindi ko rin mapigilan ito. Kung ako ang nasa ranggo 1 sa martial role at ang posisyon ko ay hinamon ng ganoon ni Mateo, baka pumunta rin ako at hamanin ang Nine Heavens Road. Kalimutan mo na yan. Kung titingnan mo si Senior Apprentice Brother Long, sa tingin ko ay magiging napakahirap bumaba mula roon. Tutal, hindi naman lahat ay kayang gumawa ng mga himala tulad ni Mateo. Sa tingin ko rin. Bagamat hindi ka panipaniwala si Senior Apprentice Brother Long, lahat ay nagkakaisang sumang-ayon na ang kanyang antas ng pagiging halimaw ay mas mababa kaysa kay Julian. Kung may kumpiyansa si Senior Apprentice Brother Long na hamanin ang Nine Heavens Road, matagal na sana siyang dumating. Bakit pa maghihintay hanggang ngayon? Hay nako, kalimutan mo na yan. Tara na. 2 araw na lang, ang Endless Trials na. Sa bilis ni Senior Apprentice Brother Long, sa tingin ko hindi siya makakarating sa tamang oras. Habang papalapit ang walang hanggang pagsubok, maraming estudyante ang naghiwa-hiwalay mula sa Nine Heavens Road.
Agad na naging desyerto ang paanan ng Nine Heavens Peak. Pagkalipas ng isang araw, lumabas si Mateo mula sa pag-iisa. May isang araw pa bago magsimula ang walang hanggang pagsubok. Kailangan niyang maghanda ng ilang mga bagay na dadalhin sa walang hanggang kagubatan. Alam ni Mateo na ang biyaheng ito ay tiyak na magiging lubhang mapanganib. Nasaktan na niya ng husto sina Luban at Titian. Hindi sila nang ahas na gumawa ng hakbang sa loob ng akademya, kaya tiyak na hindi nila bibitawan ang pagkakataong tinatawag na walang hanggang pagsubok. Ngunit ang paglalakbay na ito patungo sa walang katapusang kagubatan ay napakahalaga para kay Mateo. Wala siyang ibang magawa kundi sumugal para kay Laika. Ang medicinal pill na plano ni Mateo na pinuhin para kay Laika ay tinatawag na Essensyang Pill, isang high-grade tier 2 medicinal pill sa Divine Realm. Ang tabletang ito ay lubhang mahirap pinuhin, at ang mga halamang gamot na kinakailangan ay napakatindi rin ng kalupitan. May 3 pangunahing sangkap sa Essensyang Pill. Lahat ng mga ito ay napakabihirang mga halamang gamot. Tanging ang ganitong uri ng mapanganib ngunit mayaman sa likas na yaman na lugar tulad ng Endless Forest ang magkakaroon nito. At saka, nagkataong alam ni Mateo ang lokasyon ng isa sa mga pangunahing sangkap. Ang pangunahing sangkap na ito ay ang panloob na core ng Python na may 7 kulay. Iyon din ay dahil napansin ito ni Mateo noong ginagamot niya ang lason ng 7-colored flow ang Cloud Python para sa matipunong lalaking iyon, at tinanong kung nasaan ang 7-colored flow ang Cloud Python. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging kapaki-pakinabang pala ito ngayon. Maaaring sabihin ng isa na nagkataon lamang ito, ngunit sa katotohanan, hindi ito maiiwasan. Si Mateo ay nahuhumaling sa alchemy daw noong kanyang nakaraang buhay at natural lamang na maging interesado sa mga bihirang halamang gamot. Ang ganitong uri ng mabuting ugali ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Ang 7 kulay na umaagos na ulap na Python ay nagtataglay ng isang lahi ng banal na halimaw. Ang katangian ng panloob nitong core ay ang matinding hindi matitinag na yang, perpekto para mapigilan ang frost poison ni Laika. At ang 2 pang pangunahing sangkap ay magkatulad ng mga halamang extreme yang. Ang isa ay tinatawag na Crimson Soul Grass, at ang isa naman ay Pine Yang Fruit. Bagamat mahirap hanapin ang 2 bagay na ito, hindi naman sila nagkulang sa pagtuklas. Sa pamamagitan ni Oliver, halos alam na ni Mateo ang mga posibleng lokasyon kung saan lilito ang 2 halamang ito. Ngunit ang 7-colored flow ang Cloud Python ay may hindi kapani-paniwalang lakas. Ito ay isang middle-rank tier 2 demonic beast. Katumbas ng isang human second-stage spirit condensation realm expert. Isa rin itong napakahirap na problema para kay Mateo. Gayunpaman, mayroon pa ring ibang layunin si Mateo sa pagpunta sa Endless Forest na siyang makarating sa spirit condensation realm. 120. Ang Essensyang Pill ay lubhang mahirap pinuhin. Kahit si Henry ay tiyak na hindi ito kayang pinuhin. Kaya naman, kung hindi siya makakarating sa Spirit Condensation Realm, magiging walang silbi ito para kay Laika kahit pa matagpuan ni Mateo ang mga halamang gamot na ito. Gayunpaman, kahit na ang pagtahak sa Spirit Condensation Realm ay maaaring maging napakahirap para sa ibang tao, ito ay isang simpleng bagay lamang para kay Mateo, ang Alchemy Emperor na ito. 2 araw na nag-iisa, pero hindi pa lubusang nabubuo ang kaharian ni Mateo. Kung hindi, maaari siyang makarating sa Spirit Condensation Realm ngayon din. Ang bilis ng kanyang pagsulong mula sa ika-4 na antas ng Essence Tree Realm patungo sa tugatog ng 9th level Essence Tree Realm ay napakabilis. Kahit na naalis ng pag-unawa sa puso na parang tubig walang galaw ang mga nakatagong panganib na dulot ng mabilis na pagsulong sa mga kaharian, makakaapekto ito sa hinaharap na cultivation kung hindi maayos na mapagtitibay. Natural lamang na hindi naglakas loob si Mateo na maging pabaya tungkol dito. Kung pag-uusapan ang pinakamahusay na paraan upang pagtibayin ang cultivation realm, walang dodang ito ay ang pagdanas ng maraming laban. At ang pinakakaunting kulang sa Endless Forest ay ang mga demonic beast. Kayang labanan at pagtibayin ni Mateo ang kanyang cultivation ng sabay. Isa sa mga paghahandang kailangan gawin ni Mateo ngayon ay ang pagpino ng isang tier 1 medicinal pill na tinatawag na Spirit Surge Pill. Maaaring mapataas ng medicinal pill na ito ang posibilidad na matamaan ang Spirit Condensation Realm.
Kung ito ay transcendent grade, at maaari nitong mapataas ang posibilidad sa 100%. Napakadali lang ang pagpino ng Spirit Surge Pill gamit ang kasalukuyang lakas ni Mateo. Bukod pa rito, ang ibang tao ay nangangailangan ng half-step Spirit Condensation Realm bilang panangga kapag tinatamaan ang Spirit Condensation Realm. Hindi ito kailangan para kay Mateo. May karanasan na si Mateo sa pag-apekto sa Spirit Condensation Realm. Para sa kanya, ang pag-compress ng essence energy ay napakasimple lang. Kaya naman, hindi na niya kailangang tumapak sa manipis na yelo tulad ng iba. Matapos mag-isip ng buong gabi sa pill refinement room ni Rosie, sa wakas ay naayos na ni Mateo ang lahat. Nakita ni Mateo sina Rosie at Sandra pagkalabas ng pill refinement room pero hindi nakita ni Oliver. Baka sa mukha ni Rosie ang matinding pag-aalala, dahilan para maging mausisa si Mateo. Anong nangyari, Guro Taylor? Pansamantalang inilipat si Oliver ng akademya. Nagtungo siya sa isang maliit na lungsod sa hangganan ng estado ng Nova Ria upang asikasuhin ang mga gawain, sabi ni Rosie. Naintindihan agad ni Mateo. Ngumiti siya at nagtanong, lilipat din ba si Teacher Taylor? Hindi napigilan ni Rosie na purihin ang maliksi na pag-iisip ni Mateo. Tumanggaw siya at sinabing, may isa pang grupo ng mga estudyante na sasali sa pagsusulit ng Alchemist bukas. Ako pa rin ang mangguna sa grupo sa pagkakataong ito. Sa totoo lang, si Teacher Oliver ay naghahanda sana na pumasok sa Endless Forest para protektahan ka. Hey. Ang galing naman ng pag-akit sa tigre palayo sa lungga nito. Pero, kung gusto nila ang buhay ko, kailangan muna nilang magkaroon ng kakayahan. Hindi lang si Mateo ang walang takot, kundi handa na rin siyang umalis. Nang makita ang sitwasyon, hindi napigilan ni Rosie na mag-alala. Mateo, alam kong napakalakas mo. Pero masyadong mababa ang kasalukuyan mong kaharian. Bakit hindi mo na lang ituloy ang Endless Trials trip ngayon? Nalagpasan mo na ang Nine Heavens Road. Kahit hindi mo pa maranasan ang Endless Trials, wala rin silang gagawin sa iyo. Umiling si Mateo at sinabing, hindi pwede. Kaya kung magpaliban, pero hindi kaya ng kondisyon ni Laika. Ang pagtulong sa kanya na mapigilan ang lason sa hamog na nagyelo ay tatagal lamang ng 1 buwan. Sa oras na iyon, kahit na personal na dumating ang aking Panginoon, hindi rin niya siya mailigtas. Relax lang. Isa lang naman itong mission. Wala pa rin akong pakialam. Gayunpaman, si Sandra ay may mapanghamak na tingin noon. Kung titingnan ang iyong mayabang na anyo, matatalo ka rin sa kalaunan. Wala ka pa ring alam. Kahapon lang, matagumpay nang nakalusot si Yishan sa ika-4 na antas ng Spirit Condensation Realm. Ngayon, kahit na makapantay ko siya, maaaring hindi ako makakuha ng kalamangan sa kanya. Matagal nang nasasanay si Mateo sa paraan ng pagsasalita ni Rosie at hindi niya alintana ang mga mapanghamak niyang salita. Oh, 4th level Spirit Condensation Realm. Medyo nakakaabala talaga. Hinaplos ni Mateo ang kanyang baba habang nakakunot ang noo. Alam mo na ba ang takot ngayon? Pinapayuhan ko na manatili ka sa akademya ng masunurin. Kung hindi, hindi mo malalaman kung paano mo mawawala ang iyong maliit na buhay. Patuloy na sumuntok si Sandra. Tinitigan ni Mateo si Rosie at biglang ngumiti. Kino-cultivate ko na ang water-defying incantation, di ba? Hindi naman masama ang pag-unlad. Magaling si Senior Apprentice Sister Taylor gaya ng inaasahan. Naniniwala ako na dahil pinuprotektahan ako ni Senior Apprentice Sister Taylor, hindi dapat magkaroon ng maraming problema sa biyaheng ito, di ba? Nang masabi iyon ni Mateo, bahagyang namula ang magandang mukha ni Sandra at napangiwi. Sino ang gustong protektahan ka? Ikaw, isang malaking lalaki, kailangan mo pa rin ng mga babaeng magpoprotekta sa iyo. Hindi ka ba nahihiya? Naku, pakiusap, totoo na matanda na ako, pero junior apprentice brother mo rin ako. Isang senior apprentice sister na nagpoprotekta sa kanyang junior apprentice brother, hindi ba't makatura naman iyon? Isa pa, ikaw ang pangatlo sa martial role. Kung hindi mo ako paprotektahan, baka kailangan kitang protektahan. Gusto pa sanang ipagpatuloy ni Sandra ang pakikipagtalo ngunit naputol siya ni Rosie.
Sandra, sa walang hanggang pagsubok na ito, pareho kaming inilipat ni Teacher Oliver. Ngayon, ikaw lang ang makakapagprotekta kay Mateo. Kahit na makalusot si Ishan sa 4th level spirit condensation realm, malabong maging katapat mo siya. Sa katunayan, nakatanggap ka rin ng malaking kabaitan mula kay Mateo. Inaasahan din ang bahagyang pagganti dito, di ba? Pagkatapos ay humarap si Rosie kay Mateo. Sandra, ang babaeng ito ay payat ang balat, kaya nahihiya siyang magpasalamat sa iyo. Sasabihin ko ito sa ngalan niya. Ang water-defying incantation ay sadyang ginawa para kay Sandra. Sa 2 araw na ito, nagkultiba siya araw at gabi, at sinabing ang mga karamdaman ng kanyang katawan ay lubos na gumaling. Nang sabihin niyo ni Rosie, ang magandang mukha ni Sandra ay naging isang kaibig-ibig na pulang mansanas. Kaakit-akit at kaakit-akit. Sino ang gustong magpasalamat sa kanya? Humph! Umalis si Sandra na parang tumatakas pagkatapos sabihin ito. Itong babaeng ito. Hindi ko talaga alam ang sasabihin ko tungkol sa kanya. Buntong hininga ni Rosie. Haha. Totoong personalidad ang junior apprentice na si Sister Taylor. Medyo masungit lang talaga siya. Hayaan mo na siya. Tinawanan lang ito ni Mateo. Hindi rin alam ni Rosie kung aling neuron ang hindi gumagana. Bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at nagtanong, Mateo, ano ang palagay mo kay Sandra? Magaling. Hindi naman matchmaking si Teacher Taylor, di ba? Biglang nag-react si Mateo at sumagot ng tanong. Namula ang magandang mukha ni Rosie. Sa totoo lang, sa tingin ko ay magkatugma kayo ni Sandra. Hindi alam ni Rosie kung bakit, ngunit nang sabihin niya ang mga salitang iyon, nawalan siya ng sigla ng walang dahilan. Pakiramdam niya ay wala siyang malay na parang may nawala sa kanya. Tumawa si Mateo at sinabing, hindi pa naaayos ni Teacher Taylor ang mga bagay-bagay sa inyo, di ba? Iniisip mo na ba kung hahanapan mo ng mapapangasawa ang pamangkin mo? Ako. Natarante si Rosie at biglang nagsabi, nahuhumaling ako kay Alchemy daw sa buhay na ito. Ayokong sayangin ang oras ko rito. Pinagsisihan na ito ni Rosie pagkatapos niya itong sabihin. Pinuputol nito ang kanyang ruta ng pag-atres. Tumawa si Mateo at sinabing, huwag ka nang basta-basta maging matchmaker, Teacher Taylor. Hindi bagay sa iyo ang trabahong ito. Haha. Namula ulit si Rosie at talagang nanatiling tahimik pagkatapos noon. Ito ay maituturing na pagtanggi ni Mateo sa mabuting intensyon ni Rosie. Tungkol naman sa paghahanap ng daw companion, hindi talaga ito naisip ni Mateo. Isang malalim na alitan ang kanyang dinaranas. Ang daang ito sa mga darating na araw ay magiging lubhang mahirap. Ang pagiging daw companion niya ay hindi ganoon kadali. Isang pagkakamali lang ay mamamatay sila, habang ang kanilang daw ay maglalaho. Sa oras na iyon, hindi ba't mas lalo pang maghahirap si Mateo? Habang tahimik ang dalawa, tila ba nagkagulo ang buong akademya. Hindi sinasadyang inangat ni Mateo ang kanyang ulo para tumingin at nakita ang isang guhit ng iba't ibang kulay ng kalsada na bumabagsak pababa sa tuktok ng Nine Heavens Peak. Pagkatapos ng ilang araw, muling lumitaw ang Rainbow Road. 121. May humahamon ba sa Nine Heavens Road? At nagtagumpay sila. Natulala si Mateo nang makita ang muling paglitaw ng Rainbow Road. Nagulat din si Rosie. Hindi rin niya inaasahan na kayang linisin ni Terry ang Nine Heavens Road. Si Terry pala. Hindi ko inakalang magtatagumpay talaga siya. Kumunat ang noo ni Mateo. Hindi ba't sinabi ng lahat na ang Nine Heavens Road ay isang death zone? Mukhang ito lang ang totoo. Sa anumang paraan, hindi nakaranas si Mateo ng matinding kahirapan. Ngunit dahil matagumpay din itong nalampasan ng ibang tao, kung gayon ang alamat ng Nine Heavens Road ay medyo hindi totoo. Pero umiling si Rosie at sinabing, mali ka. Ang Nine Heavens Road ay talagang mahirap sa sukdulan. Kahit nahamanin ko ito gamit ang kasalukuyan kong kaharian, napakahirap pa ring umatras ng walang pinsala. Ang kakayahang malampasan ito ni Terry ay nangangahulugan lamang na napakalaki ng kanyang potensyal. Naalala ni Mateo ang kakilakilabot ng huling espadang iyon at agad na sinangayunan ang sinabi ni Rosie.
Kaya niyang tiisin ang espadang iyon, pero hindi ibig sabihin noon ay kaya rin ng iba na tiisin ang espadang iyon. Kung ang hanay ay nasa puspusan na, talagang mamamatay si Rosie kung papasok siya rito. Sige. Malapit nang magsimula ang walang hanggang pagsubok. Tara, pumunta muna tayo roon. Nagtipon na ang mga estudyanteng nasa ranggong Earth at Heaven sa gitnang plaza. Siksikang siksikan sa plaza. Malamang ay may ilang libong tao. Dahil mahina ang lakas ng mga estudyanteng may ranggong itim at dilaw, hindi na sila kinakailangang lumahok sa endless trials. Magiging pamatay insulto lang sila kung pupunta pa rin sila. Ang layunin ng akademya na nag-organisa ng walang hanggang pagsubok na ito ay upang sanayin ang mga estudyante, hindi upang ipadala sila upang mamatay. Malinaw na nakita rin ng mga estudyante ang muling pagpapakita ng kahangahangang tanawin ng Rainbow Road. Bawat isa sa kanila ay natigilan sa gulat. Ang maalamat na Nine Heavens Road ay sunod-sunod na nalinis. Matapos ang pagkamangha, marami sa mga nagsasabing sila ay mga henyo ang nawalan ng malay. Tiningnan ni Bogart ang maliit na figure sa Nine Heavens Road nang may hindi maipaliwanag na pagkabigla. Nakaya niya talaga. Hindi kaya't wala na kami sa iisang mundo. Bulong ni Bogart sa sarili. Huminga ng malalim si Bogart at hindi napigil ang hanapin ang figure ni Mateo sa gitna ng karamihan. Ang taong iyon ang nagpabago kay Terry at nagpabago sa kanya. Anong klaseng mahiwagang kapangyarihan ang mayroon si Mateo? Bakit hindi niya ito maramdaman? Dahil sa paghahanap na ito, talagang nakita niya si Mateo. Nagkukwentuhan at nagtatawanan sina Mateo at Rosie habang papalapit na ikinaiinggit ng mga naroon. Hindi yun ikinabahala ni Bogart. Pero kahit anong paraan ang gawin niya, hindi niya maramdaman ang tinatawag na mahiwagang kapangyarihan kay Mateo. Tunay na may talento si Senior Apprentice Brother Long. Nalagpasan niya ang Nine Heavens Road gaya ng inaasahan. Karapat-dapat siyang maging numero 1 sa akademya. Isa itong tapat na tagahanga ni Terry. Bulok na ba ang utak mo? 4 na araw na ang nakalipas simula ng hominy ni Senior Apprentice Brother Long ang Nine Heavens Road. Halos 1 araw lang ang ginamit ni Mateo para hominy ng Nine Heavens Road. Walang kapantay ang dalawang yan, di ba? Isa pa, nalagpasan ni Mateo ang Nine Heavens Road sa Essence Tree Realm. Walang hanggan ang potensyal niya. Ano na? Kung pag-uusapan ng lakas, malayong-malayo si Mateo. Kayang-kaya siyang talunin ni Senior Apprentice Brother Long gamit lang ang isang kamay. Isa pa, basta't makadaan ang isa sa Nine Heavens Road, magiging core disciple sila ng High-Sec. Hindi ako makikipagtalo sa isang tagahangang patay na patay ang utak na katulad mo. Pansamantala lamang ang pangunguna ni Senior Apprentice Brother Long. Malalampasan din siya ni Mateo sa lalong madaling panahon. Sina Mateo at Terry, bilang nangungunang tao sa bago at lumang henerasyon, na parehong nakalampas na rin sa Nine Heavens Road, ay mayroong malaking grupo ng mga tapat na tagahanga. Sa entablado ng plaza, tuwang-tuwa rin si Sander nang makita si Terry na nililinis ang Nine Heavens Road. Haha! Talagang nakakapagpasigla. 2 henyo na nakalusot sa Nine Heavens Road ang magkasunod na lumitaw sa Central Academy ng aking estado ng Nova Ria. Kaya nating tumayo ng nakataas ang ating mga ulo. Tingnan natin kung maglakas loob ang grupo ng mga apo na iyon na magpasikat sa harap ko kapag nakita ko sila sa hinaharap. Hinaplos din ni Charlie ang kanyang balbas habang nakangiting sinasabi, tunay na hindi inaasahan. Pinoprotektahan ng langit ang Central Academy ng aking estado ng Nova Ria. Ang 2 walang kapantay na henyo ang magkasunod na lumitaw. Matagal nang nakita ni Luban si Mateo. Malamig siyang ngumiti habang nakatingin dito. Hindi ba't paglilinis lang iyon ng Nine Heavens Road? Ano pa ba ang dapat ikapagmayabang? Para gamitin ang katayuan ng pangunahing disipulo ng mataas na sekta para supulan ang iyong ama. Ngayon, nalampasan na rin ni Terry ang Nine Heavens Road. Tingnan natin kung ano ang dahilan ng pagmamayabang mo. Nagdesisyon na si Luban na sunduin si Terry anuman ang mangyari. Ang ganitong uri ng mga tao ay tiyak na magiging isang makapangyarihan sa kanilang henerasyon. Kung siya ang bahala sa pamilya Sullivan, magiging kasing tatag sila ng Mount. Tay sa susunod na ilang siglo.
At tiyak na magiging isang tahimik na bumagsak na kometa si Mateo pagkatapos ng walang hanggang pagsubok na ito, at magiging isang lumipas na panahon. Dumating si Terry. Ang mga damit na suot niya ay naging mga piraso na ng basahan. Medyo magulo rin ang kanyang aura, kaya nagmumukha siyang medyo gastosan. Mayroong matinding kaibahan kay Mateo na mahinahong nililinis ang Nine Heavens Road. Malinaw sa kanyang kalagayan na ang Nine Heavens Road ay hindi gaanong kasiya siya. Tiyak na nakaranas si Terry ng mga nakakatakot na pag-atake sa Nine Heavens Road. Gayunpaman, habang magulo ang aura ni Terry, ang buong pagkatao niya ay nagpapakita ng kanyang kakaibang anyo. Ganap na kabaligtaran sa kanyang karaniwang sarili. Ang puntong ito ay halos kapareho ng kay Mateo. Hahaha. Ang galing naman ng Terry mo. Tunay na kahanga-hanga. Tunay ngang karapat-dapat na maging numero 1 sa martial role. Sa aking pananaw, ang iyong potensyal ay mas malaki pa kaysa kina Julian at Mateo. Lumapit si Luban upang salubungin siya ng may malakas na tawa. Maraming tao ang nandidiri sa mga sinabi ni Luban. Nakita rin nila ang balak niyang akitin siya, ngunit walang nang ahas na magsalita. Malaki ang pagkakaiba kung nalagpasan ni Terry ang Nine Heavens Road o hindi. Kung makakalagpas siya sa Nine Heavens Road, ang mga tagumpay ni Terry sa hinaharap ay tiyak na tataas ng maraming beses. Kung hindi siya makakalagpas sa Nine Heavens Road, isa na lamang siyang eksperto sa estado ng Novaria. Malinaw na hindi sulit na hilahin siya ni Luban. Hindi nagpakita ng gaanong reaksyon si Terry sa pakiusap ni Luban. Yumuko lang siya ng bahagya at sinabing, "Maraming salamat sa papuri ni Elder Sullivan." Hindi ito nararapat kay Terry. Karapat-dapat. Karapat-dapat. Ano pa ang dapat sabihin na hindi ka karapat-dapat? Ikaw, Terry, ang palaging numero 1 sa akademya. Ngayon, nilampasan mo pa ang Nine Heavens Road. Sino ang maglalakas loob na magsasabing hindi ka karapat-dapat? Nakangiting sabi ni Luban. Kung ibang tao iyon, malamang ay kailangan nilang ipaliwanag ang tungkol sa panghihikayat ng unang elder ng disciplinary hall. Ngunit umiling si Terry at sinabing, si senior apprentice brother mo ay isang senior na umalis na sa Central Academy. Hindi magandang ikumpara sa kanya. Kung tungkol naman kay Mateo, mas mababa ako sa kanya. Kung hindi ko nalampasan ang Nine Heavens Road, baka manhid pa rin ako. Pero ngayong naranasan ko na ito mismo, alam ko kung gaano kagaling si Mateo. Ang titulong ito ng numero 1, hindi kayang tanggapin ni Terry. Kasunod ng mga salita ni Terry, lalong dumilim ang mukha ni Luban. Walang dodang ang mga salita ni Terry ay nagbigay sa kanya, kay Luban, ng isang sampal sa harap ng libu-libong tao. Gaano ba ito ka-awkward para sa unang elder ng mataas na disciplinary hall? Ngunit hindi pinansin ni Terry ang kutis ni Luban at umikot kay Luban upang lumapit kay Sander. Siya ang pinakamataas na figure na nag-host ng walang hanggang pagsubok na ito. Dinzang, pumunta rito si Terry para sa dalawang bagay. Ang una ay ang humiling na huwag sumali sa endless trial sa pagkakataong ito. Kakadaan lang ni Terry sa Nine Heavens Road at mayroon na akong ilang mga natamo. Gusto ko munang pumasok sa closed-door seclusion sa loob ng ilang panahon. Umaasa ako na papayagan ito ni Dinzang. Ang kasalukuyang kalagayan ni Terry ay malinaw na hindi angkop para sa pagsali sa walang hanggang pagsubok. Natural lamang na hindi magiging ganoon kawalang katwiran si Sander. Tumanggaw siya at sinabing, "N. Pumasok ka ng mag-isa at unawaing mabuti ang iyong mga natamo. Kalimutan mo na walang hanggang pagsubok." Ano ang pangalawang bagay? Ang pangalawang bagay ay ang magpasalamat sa isang tao. Kung wala siya, hindi ko sana nalampasan ang Nine Heavens Road. May ganoong bagay ba? Sino ang may ganitong kakayahan para tulungan ka sa pagdaan sa Nine Heavens Road? Gulat na bulalas ni Sander. Ang salita ni Terry ay pumukaw sa kuryosidad ng lahat. Ngunit walang nakakaalam ng sagot maliban kay Bogart. 122. Lumingon si Terry at iginala ang tingin sa mga tao sa ilalim ng entablado. Tumingin ang lahat sa lahat ng direksyon upang hanapin ang taong tinutukoy ni Terry. Sino nga ba talaga yan? Para matulungan si Senior Apprentice Brother Long na makadaan sa Nine Heavens Road.
Kailangang sumumpa ng heavenly daw sa bawat pagkakataon bago pumasok sa Nine Heavens Road. Sino ang magbubunyag ng impormasyon tungkol sa Nine Heavens Road? Sino ang nakakaalam? Sa palagay ko ay nakipagtalik si Senior Apprentice Brother Long sa isang Senior Apprentice Sister. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ang pinakamakapangyarihan. Ang paniniwalang ito ang sumusuporta sa kanya habang sumusulong siya sa Nine Heavens Road, tama ba? Hindi mo sinasabi. Baka may posibilidad talaga. Hindi lang alam ng iba kung kaninong pamilya ang may ganoong karangalan. Sa tingin ko, tanging si Senior Apprentice Sister Taylor lang ang makakatapat ni Senior Apprentice Brother Long sa buong akademya. Hindi siya, di ba? Hindi ako maniniwala kahit bugbugin mo pa ako hanggang mamatay. Nakuha na ni Mateo si Teacher Taylor. Kung magiging magkapares sina Senior Apprentice Sister Taylor at Senior Apprentice Brother Long, paano nila tayo hahayaang mabuhay? Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante gamit ang kanilang mayamang imahinasyon. Di nagtagal, nalihis ang usapan kay Rosie at sa kanyang pamangkin. Napakahusay ng pandinig ng mga martial artist. May ilang mga salita na hindi maiiwasang maiparating sa kanilang mga tainga na nagpamula kay Rosie hanggang sa dulo ng kanyang mga tainga. Sino ang mag-aakala na mula noong nakuha na siya ni Mateo? Kahit siya ay hindi alam iyon. Sa harap ng publiko, si Rosie ay walang tigil na nakatitig sa kanya. Nang marinig ang usapan ng karamihan, isang hindi nasa salat na kilingchi ang kumalat. Maliban na lang sa napakaraming taong nag-uusap. Hindi niya kayang patayin silang lahat, di ba? Mabilis na natagpuan ni Terry si Mateo sa karamihan. Matagal na niyang pinagtuunan ng pansin si Mateo at natural na pamilyar siya sa aura nito. Salamat, Mateo. Kung wala ang iyong gabay, hindi ako maaaring makadaan sa Nine Heavens Road. Taos-pusong pasasalamat ni Terry. Agad na nagdulot ng kaguluhan ang mga sinabi ni Terry. Ano? Si Mateo talaga? Paano nangyari iyon? Parang hindi naman sila magkakilala, di ba? Oo. Isa pa, si Mateo ay nasa 9th level Essence Chi Realm pa lang. Ano ang maituturo niya kay Senior Apprentice Brother Long? Hindi naman niya maaaring ibunyag ang mga sekreto ng Nine Heavens Road, di ba? Pero maayos pa rin ang pamumuhay ni Mateo ngayon. Hindi naman siguro ganoon na lang ang ginawa ni Senior Apprentice Brother Long matapos niyang panoorin si Mateo na hamanin ang Nine Heavens Road, di ba? Masyadong masama yon. Lahat ay nakaramdam ng pagdududa at pagkalito sa mga sinabi ni Terry. Kahit na mas mababa ang talento ni Terry kaysa kay Mateo, mahina pa rin ang kasalukuyang lakas ni Mateo. Ano ang maitutulong niya kay Terry? Bukod pa rito, alam ng mga pamilyar kay Terry na hindi man lang sila magkakilala ni Mateo. Kailan nga ba siya tinulungan ni Mateo? Agad na dumilim ang mukha ni Luban matapos marinig ang mga sinabi ni Terry. Hindi talaga marunong magpasalamat ang Terry na ito sa mga pabor. Ang purihin pa nga si Mateo sa harap ng napakaraming tao. Kahit hindi niya tanggapin ang sanga ng olibo na inihagis niya, hindi ba niya alam na si Mateo at ang pamilya Sullivan ay mortal na magkaaway? Nagmamadali ba silang lahat na kalabanan ang pamilya Sullivan? Kung hindi ipinakita ng isang tigre ang lakas nito, talagang tinatrato ba nila ako, Luban, na parang pas ang may sakit? Mga henyo kayong lahat, oo, pero ang isang henyong hindi kayang gamyo lang ay maituturing na lamang isang maliit na butil ng alikabok sa kasaysayan. Sino ang makakaalala sa inyong lahat? Malikot ding hinuhulaan ni Mateo kung sino ang nagbigay ng mga payo kay Terry ngayon lang. Sino ang mag-aakala na papangalanan talaga siya ni Terry, na medyo natigilan siya? Hoy, nagkakamali ka ba, Senior Apprentice Brother Long? Kailan kita ginabayan? Ito ang unang beses na nagkita tayo, ha? Medyo naguluhan si Mateo. Biglang ngumiti si Terry, habang masayang nakangiti. Alam ng mga pamilyar kay Terry na bihira siyang ngumiti. Wala talagang katulad ang araw na ito. Mali ang sinabi mo, Mateo. Ngayon nga ang unang beses na nakilala mo ako. Pero nakita-nakita ng maraming beses noon. Halos bawat laban mo sa akademya, pinagmamasdan kita. Hanggang sa buong daan ay matapang kang sumugod sa Nine Heavens Road. Sa wakas, naliwanagan ako, at natagpuan ang landas na para sa akin.
Kaya, kahit hindi mo alam na nagbago ako dahil sa iyo, kailangan ko pa ring magpasalamat sa iyo. Malakas na sigaw ni Terry. Ah, ganoon nga. Haha, kung gayon, binabati kita. Hindi mo na ako kailangang pasalamatan. Mabuti kung matutulungan mo akong patayin ang matandang iyon sa likuran mo, itinuro ni Mateo si Luban sa likuran ni Terry at nakangiting sinabi. Lalong dumilim ang mukha ni Luban sa mga sinabi ni Mateo. Hindi niya inakalang maglalakas loob si Mateo na hilingin kay Terry na patayin siya sa harap ng napakaraming tao. Grabe, kalokohan. Magmayabang ka lang, batang to. Naglagay na ako ng lambat na hindi mo matatakasan sa walang hanggang kagubatan. Umalis ka na, huwag kang mag-alala. Hindi lumingon si Terry. Alam niya kung sino ang itinuturo ni Mateo. Her. Hindi pa rin ako ang katapat ni Elder Sullivan sa ngayon. Natatakot akong hindi kita matutulungan na matupad ang hiling mo. Gayunpaman, medyo mahirap siguro para sa akin ang 1 taon. Pero sapat na siguro ito para sa iyo. Mas nakakapresko pa rin na personal na gawin ang ganitong bagay tulad ng paghihiganti. Ang unang kalahati ng mga salita ni Terry ay parang papuri, ngunit ang ikalawang kalahati ay simpleng pagmamaliit kay Luban. At ang kahulugan ng kanyang mga salita ay ang pagkilala sa katotohanan na si Mateo ay mas may talento pa kaysa sa kanya. Terry. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pag-insulto sa elder ng akademya? Galit na galit si Luban. Nakaharap si Terry kay Luban. Hindi niya planong tumugon mula sa simula. Labis din siyang kinamuhian ni Terry dahil sa ginawa ni Luban, kaya naman sinabi niya ang mga salitang iyon. Sok. Matanda na si Elder Sullivan. Napakamakakalimutin mo talaga. Natapos na ni Senior Apprentice Brother Long ang Nine Heavens Road, kaya ang status niya ay katumbas na ng core disciple ng Tranquil Cloud Sect. Mas mataas na ang status niya sa Tranquil Cloud Sect kaysa sa iyo. Paano kung medyo insultuhan ka niya? Pang-uuyam ni Mateo sa kanya. Magaling. Gusto niyong magrebelde, di ba? Teka lang. Huwag niyong isipin na kaya niyong maging malaya matapos ninyong malagpasan ang Nine Heavens Road ng swerte. Ang apoy ng puot ni Luban ay kayang sunugin na ang kalangitan. Mas mabuting iligtas mo na lang, Elder Sullivan. Malapit na tayong makisali sa endless trials ngayon. Mas mabuting huwag mong ipagpaliban ang oras ng lahat. Hindi pinansin ni Mateo ang banta ni Luban. Hindi na makatingin si Sander, na siyang nag-host ng endless trials. Nagsalita siya at sinabing, sige. Mateo, Terry, huwag na kayong mag-alala. Kahit na kayo ay may katayuan na bilang pangunahing disipulo ng mataas na sekta, kayo ay nasa Central Academy pa rin ng estado ng Nova Ria, di ba? Alam kong may sama ng loob ang magkabilang panig, kaya pansamantalang isantabi muna ang bagay na ito. Ang dapat pa ring gawin ay ang pagdaanan ng endless trials. Parehong panig, harapin ninyo ako at tumigil na sa pagtatalo. Malinaw na may kinikilingan si Luban sa mga salita ni Sander. Ngunit walang pakialam si Mateo. Alinman sa dalawa, nalinis na niya ang mukha ni Luban. Hindi siya natalo. Bagkus, si Terry ang tila hindi pa tapos magsalita. Tinanong niya si Mateo, kahit medyo biglaan ang kahilingang ito, gusto ko pa ring makipaglaban sa iyo bago tumungo sa Tranquil Cloud Sect. Ano ang opinyon mo? Kahit na ito ang unang pagkakataon na nakausap ni Mateo si Terry, maganda pa rin ang impresyon niya. Si Terry ay malinaw na isang taong prangka at determinado. Isa siyang desenteng kalaban. Bukod pa rito, si Terry ay nasa ranggo 1 sa martial role. Gusto ni Mateo na sumugod pabalik sa Divine Realm, kaya si Terry sa tunay nitong kahulugan ang kanyang unang harang. Kailangan niyang maipasa ito. Ang labanang ito ay marahil matagal nang nakatadhana. Sige. Kahit hindi ako hanapin ni Senior Apprentice Brother Long, hahanapin pa rin kita. Sa laban na ito, siguradong sasama ako. Matapang na sabi ni Mateo. 123. Samahan mo ako, Senior Apprentice Sister Taylor. Ang aking 7-star sword art ay sinanay na para sa tagumpay. Hindi kita hihilahin pababa. Bakit hindi tayo masama, Senior Apprentice Sister Taylor? Kung makakasalubong natin ang mga high-tier demonic beast, isasakripisyo ko ang buhay ko para makatakas ka.
Magkasama tayo, Senior Apprentice Sister Taylor. Lahat ng kayamanang makukuha ng ating koponan ay magiging iyo. Ang mga bagay lang na kakailanganin ng misyon ang gusto ko. Pagkatapos ng medyo hindi kanais-nais na pagtitipon, karamihan sa mga koponan ay umalis sa Central Academy. Sa daan, maraming makapangyarihan at natatanging mga binata ang nagtipon sa harap ni Sandra, umaasang makakasama niya. Tunay ngang hindi peke ang alindog ni Sandra. Sa maikling panahong ito, mayroon ng hindi bababa sa 10 lalaking estudyante na humiling na makipagtulungan sa kanya. At ang kanilang mga kalakasan ay pawang nasa second level spirit condensation realm pataas. Kailangang kilalanin na ang malamig at nagyayelong anyo ni Sandra ay maaaring lubos na pumukaw sa pagnanais ng mga lalaki na manakop. Habang tumatagal ang lamig ng pakikitungo niya sa mga lalaking estudyanteng ito, lalo siyang nai-excite na lumapit sa kanya. Kahit na tinanggihan ni Sandra ang mga lalaking estudyanteng iyon, umikot pa rin ang mga ito hindi kalayuan sa kanya. Hindi masyadong malayo o malapit ang sinundan ni Mateo. Pero ngayon, sumali na siya at nakangiting nagtanong, bakit hindi mo ako isama, Senior Apprentice Sister Taylor? Alam mo, mahina lang ang lakas ko. Kapag nagsama tayong dalawa, kayang-kaya mong ipakita ng buo ang iyong walang kapantay na kamahalan. Tinignan ng lahat si Mateo nang may pag-aalinlangan. Kulang ba ang lakas mo? Ang husay mo sa pakikipaglaban ay maaari nang mapabilang sa top 50 ng martial role. Aabot pa ba sa ganito kataas ang kalokohan? Isa pa, hindi ba't lahat ng babae ay naghahangad na protektahan ng mga lalaki? Ang ganitong uri ng mapanghamak na paghingi mo ng proteksyon ay tiyak na hindi aayawan ni Senior Apprentice Sister Taylor. Nako, hindi naman ito ang unang beses na nagtago si Mateo sa likod ng isang babae. Noong nakaraang pag-ambush ni Luban, hindi ba't nagtago rin si Mateo sa likod ni Teacher Taylor? Maaari kayang si Mateo ay isang tipikal na kaso ng pambubuli sa mahihinang ngunit takot sa malalakas. Paano naman magkakagusto si Senior Apprentice Sister Taylor sa lalaking iyon? Isa pa, sino ba sa akademya ang hindi nakakaalam na kinuha na ni Mateo si Teacher Taylor ngayon? Ngayon, nandyan pa siya para asarin si Sandra. Posible kayang gusto niyang sabay na kunin ang tiyahin at pamangkin. Ayaw ba niyang panatilihin ang mukha niya? Kahit hindi makahanap ng lalaki ang Senior Apprentice Sister, imposible ring magbahagi ng asawa sa sarili niyang tiyahin, di ba? Sa sandaling ito, biglang tumigil si Sandra Taylor at lumingon upang tumitig ng malamig kay Mateo. Isang nakapangangilabot na layunin ang kumalat. Nang akala ng lahat ay saysabog na si Sandra, malamig siyang nagbitaw ng 4 na salita, umalis ka. Bumagsak sa lupa ang lahat. Ano ba talagang nangyari? Napakabaliw ng mundong ito. Pumayag talaga si Senior Apprentice Sister Taylor. Maaari kayang ang Senior Apprentice Sister Taylor ay isang mabait at malamig na ate na nasisiyahan sa ganitong uri ng laro. Kung alam lang nila ng mas maaga, magkukunwari na sana silang may kaawa-awang anyo para lang matugunan ang hangarin ni Senior Apprentice Sister Taylor na protektahan sila. Haha! Narinig nyo ba? Pumayag na si Senior Apprentice Sister Taylor na makipagpare sa akin. Tigilan na ninyo ang pag-ikot sa kanya. Alam din ninyong lahat na kapag nag-alab ang galit ni Senior Apprentice Sister Taylor, hindi ito kakayanin ng mga ordinaryong tao. Mas mabuting huwag na kayong maghanap ng gulo para sa inyong sarili. Kung masasaktan kayo dahil dito, huwag ninyo akong sisihin sa hindi ko pagbibigay babala sa inyong lahat. Nakangiting sabi ni Mateo sa lahat. Sa pagtatapos, talagang pinangunahan ni Mateo ang daan upang mabuksan ang landas. Natural lang na may ilan pa ring ayaw sumuko. Sa huli, matapos bunutin ni Sandra ang kanyang espada at muntik nang maputol ang isang tainga, lahat ay umalis nang hindi sinasadya. Sa sandaling ito, sina Mateo at Sandra ay nakarating na sa hangganan ng Endless Forest. Ang walang katapusang kagubatan ay puno ng mga panganib. Kaya naman, kapag ang mga estudyante ay sumasailalim sa walang katapusang pagsubok, madalas silang pumapasok ng 3 o dala-dalawa. Ang tagal ng Endless Trials ay kalahating buwan. Ang misyon para sa mga estudyanteng nasa Heaven Rank ay ang magsumite ng 10 panloob na core ng Tier 2 Demonic Beast at 10 tangkay ng Tier 2 Medicinal Herbs. Tila hindi mahirap tapusin ang misyong ito.
Kailangan lang nilang pumatay ng 10 tier 2 demonic beast, umani ng 10 tangkay ng mga halamang gamot, at iyon na nga. Ngunit sa katunayan, hindi ito ganoon kadali. Ang lakas ng mga demonic beast ay kadalasang napakalakas, kadalasan ay mas mataas ang antas kaysa sa lakas ng mga martial artist na kapareho ng antas. Bukod pa rito, maraming demonic beast ang namumuhay ng grupo-grupo. Kapag nahuli sila, halos imposibleng mabuhay. Gayun din, ang ilang mga halamang gamot ay kadalasang may kasamang halimaw upang bantayan ito. Maaaring magdusa ang isang tao sa pag-atake ng isang demonyong halimaw anumang oras habang nag-aani ng mga halamang gamot. Kaya naman, ang pagbuo ng mga pangkat upang makumplito ang misyon ang malinaw na pinakamagandang opsyon. Senior Apprentice Sister, hindi ka ba napapagod na ipakita ang nagyayelong mukha mo buong araw? Nang makitang walang tao sa paligid, lumingon si Mateo kay Sandra. Wala kang pakialam. Gusto ko. Bulyo ni Sandra. Kahit na nanatili pa rin ang nagyayelong tingin niya, kahit anong tingin pa niya, parang nag-aalburuto pa rin siya. Ibang-iba ito sa tipong nagyayelong pag-iingat sa mga taong malayo sa 1,000 milya ang layo ngayon. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, magpapakasal ka rin naman sa huli, ang ganda. Paano mo mahahanap ang Mr. Right mo ng ganito? Sabi ni Sandra, kayong lahat na mabahong lalaki, puro maruruming bagay lang ang iniisip ninyo. Wala ni isa sa inyo ang mabubuti. Bakit ko kailangang magpakita ng mabuting saloobin sa inyong lahat? Binabaligtad mo ang isang buong barko ng mga tao sa isang suntok lang. Huwag na muna nating pag-usapan kung mabubuti ba o hindi ang mga lalaki. Ang daw ng mga lalaki at babae na ito ay isang natural na dakilang daw. Ang isang Ginoo ay humahabol sa isang magandang dalaga. Walang anumang hindi naaangkop dito, hindi ba? Hindi ko rin sinabing hindi ako makahanap ng kasama sa daw, ano ang ikinababalisa mo? Huwag mong sabihin na ganoon ka nababalisa dahil nahulog ka sa binibining ito tulad ng mga mabahong lalaking iyon. Hindi namamalayang inilayo ni Sandra si Mateo sa iba dahil sa mga sinabi ni Sandra. Malamang, kahit siya mismo ay hindi ito namalayan. Napatawa si Mateo at sinabing, maaaring maganda si Senior Apprentice Sister, pero mas mabuting lumayo ako ng magalang sa taong mahilig bumunot ng espada sa pinakamaliit na dahilan. Ayokong makahanap ng kasamahan sa daw na baka saksakin lang ako balang araw. Hindi makatarungan ang kamatayang iyon. Nagngalit si Sandra at sinabing, napakawalang hiya mo. Kailangan mo bang paulit-ulit na pag-usapan yan? Tulad ni Rosie, si Sandra ay palaging may tiwala sa sarili niyang karisma. Ngunit sa harap ni Mateo, hindi pa niya natagpuan ang ganitong uri ng kahusayan. Hindi lang siya hindi niloko at pinagbigyan ni Mateo tulad ng ibang mga estudyante, kundi iniwasan din niya ito na parang salot. Hindi pa naranasan ni Sandra ang ganitong uri ng pagkadismaya noon. Bukod pa rito, ramdam niya na ang mga sinabi ni Mateo ngayon ay hindi sinasadyang timbangin. Sa halip, ayaw talaga nitong magkaroon ng anumang kaugnayan sa sarili. Sa totoo lang, hindi kailanman nagbalak si Mateo na makuha ang kahit ano sa kanya. Sa katunayan, malaki ang naitulong nito sa kanya at sa kanyang tiyahin. Si Sandra ay mayabang at mapagmataas. Ang tanging nasa isip niya ay ang paghabol sa mga dulo ng martial daw. Kung hindi na siya makakausad sa buhay na ito, mas malala pa ito kaysa sa pagpatay sa kanya. Hindi lang napansin ni Mateo ang problema sa katawan nito, binigyan pa niya ito ng batas sa paglilinang. Ang batas sa paglilinang na ito na tinatawag na water-defying incantation ay sadyang ginawa para sa kanya. Mabilis na sumulong si Sandra nang sanayin niya ang batas ng cultivation na ito. Nang walang anumang aksidente, 3 buwan lamang ang kinailangan niya para mahabol ang progreso ng kanyang dating batas sa paglilinang. Kahit hindi nagpahayag ng kahit ano si Sandra tungkol dito, sa totoo lang ay labis pa rin siyang nagpapasalamat kay Mateo sa kanyang puso. Hindi sinasadyang natawa si Mateo nang makita ang tingin nito. Haha. Sige, sige. Sa totoo lang, hindi naman sa nag-aalala ako sa mga ginagawa mo, pero si Teacher Taylor ang mas nag-aalala. Nagdududang tanong ni Sandra, tiya ko. Anong problema? Inulit ni Mateo ang sinabi ni Rosie noong umaga at nakangiting sinabi, kakaiba rin talaga ang tiyahin mo.
Malinaw na bata pa rin siya, pero nag-aalala siya sa mga bagay-bagay mo. Nang marinig ang pangyayaring ito, nakakagulat na hindi nagpahayag ng anumang opinyon si Sandra. Sa halip, nalungkot siya at sinabing, "Bilasan mo. Ipagpatuloy mo ang pagbukas ng daan." Tumawa si Mateo at sinabing, "Anong daan ang bubuksan? Pwede naman tayong pumasok ng hayagan." Habang nagsasalita siya, kumuha si Mateo ng 2 medicinal pills at inabot kay Sandra ang isa. "Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."